Ang batang babaeng ito ay nagngangalang Ji-yoon. Nakalampas na siya sa maraming buhay, at may kakaibang kakayahan siyang maalala ang lahat ng alaala mula sa kanyang mga nakaraang buhay. Dahil dito, ginamit ni Ji-yoon ang kakayahang ito upang kumita ng pera. Sa entablado, mahusay na nagsasayaw si Ji-yoon ng flamenco at nagsasalita ng maraming wika ng matatas. Madali rin niyang nababasa ang kasaysayan mula 1,000 taon na ang nakalipas, na lubos na ikinagugulat ng maraming tao. Hindi nagtagal, siya ay sumikat at nakilala bilang ang lahat ay kayang binibini. Mula sa karanasang naipon sa 18 nakaraang buhay, nakilala at kumita si Ji-yoon mula sa kanyang mga pagtatanghal. Sa kasamaang palad, ninakaw ng kanyang ama ang lahat ng kanyang pera upang gamitin sa pagsusugal. Kinuha rin ng kanyang walang hiyang kapatid ang perang lihim niyang naipon. Naupo lamang siya sa lupa na walang magawa. Ang perang yun ay para sana sa kanyang paghahanda upang maayos niyang makaharap ang isang tao, dahil matapos niyang mabawi ang alaala mula sa lahat ng kanyang nakaraang buhay, yun ang unang tao na pumasok sa kanyang isipan. Siya ang taong pinanggakuan niyang muling makakasama matapos ang kanyang muling pagsilang. Dahil wala na siyang pera, kinabukasan ay nagmadali si Ji-yoon upang hanapin ang nag-iisang tao na maaari niyang lapitan para sa tulong sa mga oras na yun. Ito ay ang kanyang pamangkin na si Ekyang mula sa kanyang ika-17 buhay. Abala si Ekyang sa pagprito ng tinapay habang pinupuri sa telebisyon ang batang babae na tumutugtog ng accordion, na hindi niya alam ay ang kanyang sariling tiyo. Sa sandaling yun, dumating si Ji-yoon na mukhang magulo at iniabot kay Ekyang ang isang papel. Nilalaman nito ang mensahe mula sa tiyuhin ni Ekyang na si Jung-ho, na humihiling na pautangin ng batang nasa harapan niya ng pera. Gayunpaman, matagal nang pumanaw ang tiyuhin ni Ekyang, kaya't walang patunay na makapagpapatibay sa papel na yun. Itinuro ni Ji-yoon ang batang babae sa telebisyon. Nakilala ni Ekyang na siya ang kilalang maraming talento mula sa telebisyon, ngunit dahil sa gusot niyang anyo ay nagduda si Ekyang. Bukod pa rito, matagal nang patay ang kanyang tiyuhin at walang katibayan ang papel na yun. Matapos subukan ng maraming paraan na wala ring naging resulta, nagpa siya si Ji-yoon na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Upang patunayan na siya ay ang tiyuhin ni Ekyang, itinuro niya ang mga larawan sa dingding at matatas na ikinwento ang mga alaala na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Lumabas na si Ji-yoon sa kanyang ika-17 buhay ay naging mang-aawit sa palabas at mayroon siyang pamangkin na si Ekyang, ngunit sa kasamaang palad ay siya ay nagkasakit ng malubha at namatay ng maaga. Bago siya lumisan sa mundong ito, sinabi niya kay Ekyang na siya ay muling isisilang at babalik upang protektahan siya. Nang marinig ni Ekyang ang muling pagsabi ng pangakong yun, tila siya ay naging emosyonal at nagsimulang maniwala sa sinasabi ni Ji-yoon. Tinanong ni Ekyang ang pangalan ng kanyang ama, ngunit dahil sa napakaraming buhay na lumipas, maraming bagay ang nakalimutan at maling sagot ang kanyang naibigay. Wala nang ibang magawa, nakiusap si Ji-yoon kay Ekyang na pautangin siya ng 100,000 won at ituring itong tulong para sa isang batang kaawa-awa, dahil sa buhay niyang ito ay kailangan niyang muling makaharap ang isang tao. Nang tanungin ni Ekyang kung sino ang taong yun, sandaling nag-alinlangan si Ji-yoon bago binanggit ang pangalan na Soha. Sa alaala niya mula sa kanyang ika-18 buhay nung siya pa ay si Ju-won, si Soha ay isang pilyong lalaki na natamba ang kanyang easel nang hindi man lamang nagbigay ng paumanhin. Ang pangalawang pagkikita nila ay nang bumisita siya sa matalik na kaibigan ng kanyang ina at nakita siyang muli sa may swimming pool. Sa pag-uusisa, tinanong niya kung bakit naroon siya. Ngunit bigla siyang kinaladkad ni Soha papasok sa tubig. Sa kabila ng biro nitong nag-iwan sa kanya ng basang-basang damit, napangiti si Ji-yoon. Matagal na mula nang maramdaman niya ang ganoong pag-uusisa sa isang tao. Ang bawat sandali na kasama niya si Soha ay nagpapaalala sa kanya ng tamang edad niya at nakalimutan niya ang mga sakit na kanyang tiniis sa walang katapusang siklo ng muling pagsilang. Sa araw na mahina at may karamdaman ng ina ni Soha, nangako si Ju-won na aalagaan siya bilang kapalit ng kanyang ina. Sa kasamaang palad, hindi natupad ang pangakong yun, dahil sa kaarawan ni Soha, na-aksidente ang kotse na sinasakyan nilang dalawa. Upang protektahan si Soha gamit ang kanyang sariling katawan, binigay ni Ju-won ang kanyang huling hininga sa kotse at muling isinilang sa kanyang ika-19 na buhay bilang si Ji-yoon sa kasalukuyan. Sa kanyang puso, nanatili ang hindi natapos na bagay mula sa nakaraang buhay. Nais malaman ni Ji-yoon kung nakaligtas si Soha noong araw na yun at kung maayos siya ngayon. Nabighani si Ekyang sa kwento ni Ji-yoon at pumayag na pautangin siya ng pera, na umaasang matagumpay niyang matatagpuan si Soha sa lalong madaling panahon. Labis ang tuwa ni Ji-yoon at bago umalis, lingon siya kay Ekyang at sinabi na mahirap marahil ang mabuhay ng mag-isa at hiling na maghintay pa para sa kanya. Mabilis siyang tumakbo palabas. Nakatayo si Ekyang na tila natigilan at dali-daling lumabas upang tanawin ang direksyong tinakbuhan ni Ji-yoon. Sa sandaling yun, buong puso siyang naniwala na si Ji-yoon ay ang kanyang tiyo. Samantala, bihasang sumakay si Ji-yoon sa bus at pagkatapos ay kumuha ng taxi patungo sa bahay ni Soha. Nakatayo sa harap ng pamilyar na tarangkahan mula sa kanyang nakaraang buhay, bumalik sa alaala ni Ju-won ang sandaling sa kaarawan ni Soha ay binigyan niya ito ng isang lihim na kahon at itinago ang susi sa pinakapaborito niyang lugar.
Hindi niya alam na ang magandang alaala na yun ay magiging huli niya sa kanyang ika-18 buhay. Sa pagtatapos ng bawat buhay, palagi niyang idinarasal na yun ang kanyang huling buhay o kaya ay hindi na babalik ang mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, binasag niya ang nakasanayan at idinisal na babalik siya para kay Soha. Sa kasamaang palad, nasira ang pandinig ni Soha dahil sa aksidente at hindi na niya narinig ang mga salitang yon. Ang imahe ng pagbagsak ni Ji-yoon sa ibabaw ni Soha ay naging alaala na hindi niya malilimutan. Sa kasalukuyan, nakahanap si Ji-yoon ng paraan upang madaanan ng pader at pumasok sa bahay ni Soha, gamit ang mga alaala mula sa nakaraang buhay upang umakyat sa puno at doon silipin ang kanyang silid. Nakita niya ang binata na nakaupo sa tabi ng bintana at tumutugtog ng piano. Napaluha sa tuwa si Ji-yoon, buhay pa si Soha. At bukod pa doon, lumaki siyang matangkad at gwapo, ngunit ang kanyang ugali ay nanatiling mainit ang ulo at madaling magalit. Kahit sa simula ay nais lamang niyang masiguro na buhay si Soha, hindi niya maiwasang tignan pa ito ng mas matagal. Pagkaraan, bumalik si Ji-yoon upang manirahan kasama si Ekyung. Magkasama nilang hinarap ang hirap ng buhay at labis silang naging masaya. Isang araw, biglang naglaho si Soha at mula noon ay hindi na siya nakita ni Ji-yoon. Lumipas ang 8 taon at si Ji-yoon ay naging isang maganda at matalinong dalaga na may napakataas na IQ, kaya't madali niyang nalampasan ang mahalagang pagsusulit gaya ng pagsusulit sa pagpasok sa mataas na paaralan. Tinanggap pa siya ng maaga sa Kai University. Nang marinig niyang naging direktor ng May Group branch sa Germany si Soha, labis na natuwa si Ji-yoon. Sa wakas, may paraan na siya upang muling makita si Soha. Pumasok si Ji-yoon sa May Group kahit na inaanyayahan siya ng iba pang kumpanya na may mas magagandang benepisyo. Gayunpaman, puno pa rin ang hamon ng landas patungo kay Soha dahil tila wala siyang balak na bumalik sa Korea. Habang pinag-iisipan ni Ji-yoon kung maging senior employee sa May upang mailipat siya sa Germany, isang balita tungkol kay Soha ang nagbigay sa kanya ng labis na tuwa. Hindi inaasahang bumalik si Soha sa Korea upang pamunuan ang May Hotel. Layunin niyang ibalik ang kasikatan ng hotel tulad ng ginawa ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Noon, ang kanyang ina ang naging general manager ng May Hotel, ngunit nang siya ay pumanaw, napunta ang posisyon kay Yoon-ok ang kabit ng kanyang ama. Ang plano ni Soha na buhayin muli ang hotel ay salungat sa kagustuhan ng kanyang ama, na labis na ikinagalit nito. Nagmadali si Ji-yoon patungo sa May Hotel upang magsumite ng kanyang aplikasyon sa trabaho. Pagkaraan ng maraming taon, muling nagtagpo sina Ji-yoon at Soha, ngunit magkaiba na ang kanilang kalagayan. Sa mata ni Soha, si Ji-yoon ay isang estranghero. Nakatayo sa tabi ng pool ng hotel, inalala ni Soha ang mga sandaling kasama ang kanyang ina at ang batang babae na nakasuot ng pulang damit. Biglang lumitaw si Ji-yoon sa kanyang likuran at tinanong kung ano ang nasa ibaba. Inulit ni Ji-yoon ang tanong na yun tulad ng ginawa niya noong siya pa ay si Ju-won na minsang nakilala ni Soha. Ngunit sa halip na itulak siya sa pool gaya noon sa kanilang nakaraang buhay, malamig na sinabi ni Soha na walang pasok nang walang pahintulot at saka siya umalis. Habang naglilipat ng bahay patungo sa mansyon, iniabot ng sekretarya ni Soha ang isang stack ng aplikasyon sa trabaho, at agad na napansin ang kahangahangang kwalifikasyon ni Ji-yoon. Bilang resulta, inayos ng sekretarya ang isang personal na interview kay Soha. Nagmadaling bumiyahe si Ji-yoon papunta sa hotel. Matapos kumatok, pumasok siya at tumawag kay Soha, ngunit hindi siya sumagot. Dito niya napagtanto na ang aksidente ay nagdulot ng pagkawala ng pandinig ni Soha sa isang tenga. Matapos ang mahabang palitan sa interview, nabanggit ni Soha na maaaring hindi tugma sa kanyang inaasahan ang trabahong ito. Hindi inaasahan, nagbigay si Ji-yoon ng isang mungkahi na ikinagulat ni Soha. Sinabi niya na kung hindi pa sigurado, dapat subukan muna ni Soha na makipag-date sa kanya. Sinubukan ni Soha na manatiling kalmado, sinasabing maaaring nagkamali lamang siya sa pagdinig, ngunit inulit ni Ji-yoon ang alok. Sinabi niya na hindi nagkamali si Soha sa pagdinig at muling tinanong kung gusto niyang makipag-date sa kanya. Sa unang pagkakataon na nakakaranas ng ganitong sitwasyon, iniisip ni Soha na baka nagbibiro lang si Ji-yoon, o baka sadyang baliw ang babae. Naiwan si Soha sa kalituhan, at kahit nakaupo sa kotse pauwi, hindi niya maiwasang magtanong sa sekretarya niyang si Do-yoon tungkol dito. Sa parehong sandali, tumanggap si Soha ng tawag mula sa isang taong nagngangalang Chu-won, ngunit hindi niya sinagot. Si Chu-won ay nakababatang kapatid ni Ji-yoon sa kanyang ika-18 na buhay. Nakatira siya sa isang lugar na puno ng mga bulaklak, kung saan tuwing romantikong gabi, may lalaking magdadala ng alak upang magsalo-salo. Ngunit tila nasa isip niya ang iba, nakatutok sa kanyang telepono, na parang naghihintay ng tawag mula sa isang tao. Habang nagtitipon ng mga materyales para sa dekorasyon ng hotel, dumaan si Ji-yoon sa distrito ng Insadong upang maglibot. Hindi inaasahan, nakita niya si Soha doon. Sa oras na yun, labis ang pagka-overwhelm ni Soha dahil sa malakas na ingay ng trumpeta at tambol. Nang makita si Soha sa ganitong estado, biglang tumakbo si Ji-yoon, hinawakan ang kanyang kamay, at mabilis siyang hinila. Hindi maintindihan ni Soha ang nangyayari,
kaya hinayaan na lang niyang hilahin siya ni Ji-yoon hanggang sa pareho silang mapagod at huminto. Umupo sila sa isang bangko malapit para magpahinga. Ipinaliwanag ni Ji-yoon na hinila niya siya upang tulungan siyang makatakas sa kanyang panik. Ikwento niya ang isang nakaraang buhay sa panahon ng digmaan, nang bumagsak ang mga patay na parang ulan at siya na lamang ang natirang buhay. Ang tanging magagawa niya ay tumakbo ng mabilis upang makaligtas sa kakilakilabot na eksena. Pagkatapos niyang makabawi, natagpuan niya ang sarili sa isang bukirin kung saan bumalik ang buhay. Ngunit malinaw na hindi naniwala si Soha sa kanyang mga salita. Lumapit siya at tahimik na tinanong kung may problema ba sa pag-iisip si Ji-yoon. Naiwan si Ji-yoon na walang masabi, ngunit imbes na sagutin, nagmungkahi siya na magpakasal na lang sila. Labis na naguluhan si Soha sa kakaibang proposal sa kasal. Sinabi ni Ji-yoon na ito ay isang palatandaan para makilala ni Soha kung saan niya siya nakilala noon. Ngunit hindi ma-imagine ni Soha ang proposal na ginawa niya kay Ji-yoon sa nakaraang buhay, at wala pa ring resulta mula sa interview, kaya naging balisa si Ji-yoon. Nagpasya siyang makipagkita kay Soha upang higit pang ipahayag ang kanyang sarili. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pinto, at nang marinig ni Secretary Do-yoon ang babae na pumasok na tinawag na Cho-won, napagtanto ni Ji-yoon na ito ang kanyang nakababatang kapatid. Ito na ang unang opisyal na pagkikita ng dalawang magkapatid sa buhay na ito. Biglang bumalik ang mga alaala. Tila hindi nais ni Soha na makilala si Cho-won, kaya maayos na inimbitahan ni Secretary Do-yoon si Cho-won na umalis. Mahigpit na sinabi ni Soha kay Ji-yoon na bumalik at maghintay, ngunit sinabi ni Ji-yoon na handa siyang tanggapin kahit maliit na posisyon, tulad ng housekeeping staff, upang magtrabaho sa may hotel. Lalo pang naulit ang pagka-curious ni Soha sa kanya. Naalala ni Ji-yoon na may iniwang mga dokumento siyang nakalimutang ibigay kay Soha. Sa pagkakataong yun, nagkita sila sa lobby ng hotel at naibigay niya ito sa kanya. Lumabas na ito ay isang drawing ng hotel sa pinakaabalang oras. Nagpakita si Soha ng pagkagulat, at agad nagbago ang kanyang isip. Pumayag siyang hayaan siyang manatili sa hotel para sa trial period. Sa unang umaga ng trabaho ni Ji-yoon, nakatagpo sila ni Soha ng maingay na grupo ng kabataan sa lobby ng hotel. Iniulat ng staff na anak ito ng general manager at ang kanyang mga kaibigan. Nang makita si Ji-yoon sa likod ni Soha, hinawakan siya ng isa sa kanila at sinabing sumama muna siya sa kanila. Ipinakita ni Soha ang kanyang kakayahan, sinipa ang lalaki sa hita at inilagay siya agad sa blacklist ng hotel. Sa oras na yun, dumating si General Manager Yoon-ok at inimbitahan si Soha sa kanyang opisina para sa tsaa. Agad na nakilala ni Ji-yoon ang babae bilang ang dating karelasyon ng ama ni Soha. Sa unang internal meeting, lahat ay nabigyan ng tungkulin maliban kay Ji-yoon. Nang tinanong niya ito, ipinaliwanag ni Soha na sobrang iba-iba ang kanyang kakayahan kaya dapat siyang tumulong sa iba. Dahil hindi niya magamit ang kanyang talento, bahagyang nadismaya si Ji-yoon. Habang palabas siya, hindi inaasahan, nakasalubong niya si Cho-won. Ayaw niyang malaman ni Soha, kaya gumamit si Cho-won ng peking pangalan para magsumite ng proposal sa hotel at pinakiusapan si Ji-yoon na isumite ito sa kanyang ngalan. Nang makita si Ji-yoon na naghahanap sa kanyang folder ng dokumento, agad na nilapitan siya ni Secretary Do-yoon para bigyan ng babala. Ipinakita ni Soha ang kanyang interes at pinanood habang nagbubulungan ng lihim ang dalawa sa labas. Pagkatapos umalis si Ji-yoon, tinawag ni Soha si Secretary Do-yoon upang tanungin ito. Malabo ang sagot ni Secretary Do-yoon na nag-uusap lamang sila ni Ji-yoon. Lalo pang dumami ang pagdududa ni Soha sa kanya. Sino ba talaga si Ji-yoon? Habang lumulubog siya sa kanyang iniisip, biglang bumalik ang alaala. Lumitaw ang imahe ng isang batang babae na may maliwanag na ngiti. Sinabi ng batang yun kay Soha na pakasalan siya. Ang alaala na ito ang nagpaalala kay Soha kaya biglang tumawa siya. Kinuha niya ang lumang scarf at agad tinawagan si Ji-yoon. Nagmadaling pumunta si Ji-yoon upang magkita sila, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya. Naalala lamang ni Soha na siya ang 9 na taong gulang na Ji-yoon na palaging sumusunod sa kanya at minsang iniligtas siya mula sa isang problema. Hindi pa rin sumusuko si Ji-yoon at muling nag-alok ng kasal. Ito ay hindi simpleng desisyon kundi isang bagay na pinag-isipan sa loob ng maraming taon. Bagaman tinanggihan siya ni Soha, nang siya ay mag-isa, napatawa siya habang naliligo. Sa kabilang banda, tinawag ng ama ni Soha si Secretary Do-yoon upang utusan na bantayan at subaybayan si Soha, at nabanggit pa niya na sa loob ng 2 taon ay ililipat si Soha sa ibang lugar. Pagkatapos, iniabot niya kay Do-yoon ang isang makapal na tumpok ng pera ngunit tumanggi si Do-yoon. Sinubukan ni Soha na tawagan si Do-yoon ngunit hindi niya ito makontak, at dahil hindi siya marunong magmaneho, wala siyang magawa kundi humingi ng tulong kay Ji-yoon. Tumawag siya at nagdasal na sana ay hindi sagutin ni Ji-yoon ang tawag, ngunit kabaligtaran nito ang nangyari. Dahil si Soha ang tumatawag, agad sinagot ni Ji-yoon ang telepono. Dahil dito, nagmaneho si Ji-yoon upang sunduin si Soha at huminto sila sa harap ng isang kagubatan. Hindi inaasahan ni Ji-yoon na may dala si Soha ng mga bulaklak upang dalawin ang isang libingan, at mas ikinagulat niya nang makita na ang libingan ay sa kanya mula sa nakaraang buhay.
Lumuhad si Soha at sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ni Ji-yoon ay hinayaan niyang umiyak siya tulad ng isang bata. Nakatayo sa harap ng sariling libingan, nalito ng husto si Ji-yoon. Noon, sariling sakit lamang ang kanyang naramdaman. Ngunit ngayon, sa buhay na ito, unang beses niyang naunawaan ang kalungkutan ng mga naiiwan. Alam niyang nagdadalamhati si Soha kaya dinala niya ito sa kalapit na hardin ng cherry blossom. Biglang tinanong ni Soha si Ji-yoon kung ano ang gusto niya, at agad niyang sinagot na gusto niya si Soha. Nang tanungin ni Ji-yoon kung anong tipo ang gusto ni Soha, nag-isip ito sandali at sumagot na mas gusto niya ang mga babaeng mas matanda sa kanya. Malinaw na hindi pa rin niya nakalimutan si Ju-won. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Ji-yoon na madalas sinasabi ng mga tao na tila siya ay masyadong hinog para sa kanyang edad. Hindi nakapagsalita si Soha. Inisip niyang tanda yon ng pagiging matigas ang ulo. Pagkabigla ng isang truck sa kalsada habang nagmamaneho si Ji-yoon ay nagbalik sa kanya ang traumang alaala ng nakaraang aksidente. Mabilis na inabot ni Ji-yoon sa kanya ang airbag upang siya ay makahinga at kumalma, na kalaunan ay nagpatahimik sa kanya. Pagkatapos ng araw na yon, lubos nang naunawaan ni Ji-yoon ang sakit at pagkawala ng mga naiiwan, ang sakit ni Soha, ng kanyang pamilya mula sa nakaraang buhay, at pati ng pamangkin niyang si Ekyang noon. Nakaupo siya at umiinom sa anibersaryo ng kanyang sariling kamatayan, at salamat kay Ekyang, naalala niyang kaarawan din ngayon ni Soha kaya mabilis siyang nagtungo sa bahay nito sa gitna ng ulan. Naupo si Soha ng mag-isa at tumutugtog ng piano sa tahimik na silid, mula nang lumisan si Ji-yoon sa mundong ito. Hindi na niya kailanman ipinagdiwang ang kanyang kaarawan dahil natatakot siyang maalala ang sandali na binigay ni Ji-yoon ang huling hininga. Dumating si Ji-yoon sa bahay gamit ang taxi na hindi niya alam na may naunang dumating bago siya. Pagbukas ni Soha ng pinto, agad sinamantala ni Ji-yoon ang pagkakataon upang putulin ang kanyang ginagawa. Nabalitaan niyang ang pag-amin ng damdamin sa kaarawan ng isang tao ay hindi madaling makalimutan, kaya sinabi niya kay Soha na gusto niya ito. Maaaring inisip ni Soha na padalos-dalos lamang siya, ngunit hindi niya alam na puno yun ang pag-asa ni Ji-yoon na mula ngayon, sa tuwing kaarawan niya, alaala ng pagpapahayag ng damdamin yun lamang ang babalik sa kanya at hindi ang mapait na alaala ng nakaraan. Sa kritikal na sandaling yun, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Choi-won, at nagkasalubong ang kanilang mga mata sa katahimikan na tila may matinding komprontasyon na magaganap. Malamig na ginamit ni Soha ang dahilan na may bisita siya upang paalisin si Ji-yoon, saka bumalik sa loob ng bahay. Maging sa loob, tensyonado ang kalagayan. Kahit ipinangako niyang hindi na muling ipagdiriwang ang kanyang kaarawan, mapilit na hinikayat ni Choi-won na hipan niya ang kandila. Galit siyang inutusan si Choi-won na umalis sa loob ng 3 minuto. Nasaktan si Choi-won at nakipagtalo bago agad umalis. Pagdating ni Choi-won sa tarangkahan, nagulat siya nang makita si Ji-yoon na nakatayo pa roon. Iniabot niya kay Ji-yoon ang cake na ginawa niya sa loob ng 4 na oras. Hindi naiusang tanungin ni Ji-yoon kung gusto ni Choi-won si Soha. Hindi diretsyong sumagot si Choi-won, sa halip ay tinanong kung handa bang iwan ni Ji-yoon si Soha kapag gusto niya ito. Nanahimik si Ji-yoon. Mahal niya si Soha ngunit ayaw niyang makipag-agawan kay Choi-won. Kinaumagahan, nang muling magkita sila ni Soha, naalala nito ang pag-amin niya kahapon. Napagtanto ni Ji-yoon na medyo naging agresibo siya kaya kusang humingi ng paumanhin upang mawala ang ailangan. Biglang nagpasalamat si Soha at saka awkward na lumayo. Nahaharap ang proyekto sa pag-aayos ng hotel sa ilang problema. Dahil ayaw mag-invest ng kumpanya, napilitan si Soha na humingi ng tulong mula sa labas. Nakipagkita siya sa kanyang tiyuhin na ang koneksyon ay lubos na nakatulong upang tumaas ang tsansa na makakuha ng pondo. Matapos ang pag-uusap, hindi niya kayang magmaneho pa uwi kaya sinundo siya ni Secretary Do Yoon. Hindi inaasahan na banggaan agad si Secretary Do Yoon ng dati niyang kaklase na si Ji-sok. Ginamit ni Ji-sok ang kapangyarihan upang siya ay kutsain at durugin ang kanyang telepono sa harap ng mga kaibigan. Nang makita ito, dahil sa galit at pagtangkilik kay Do Yoon, binuhusan ni Soha ng isang bote ng alak ang ulo ni Ji-sok at muntik na niya itong suntukin. Buti na lang at naawat siya ni Do Yoon sa oras. Nag-usap ang dalawa tungkol sa trabaho at umalis na magkasama. Kinaumagahan, may dala si Soha na palumpo ng bulaklak upang ilagay sa paso sa lobby ng hotel. Ngunit may naunang hindi kilalang tao na naglagay na ng kaparehong palumpon doon. Nang makita ito, tinanong ni Soha si Ji-yoon kung siya ba ang nagpalit ng bulaklak. Nang malaman niyang yun ay bulaklak na paborito ng dating minamahal ni Soha, nagulat si Ji-yoon. Biglang pumasok si Choi-won na may dalang malaking palumpon. Pinigilan siya ni Do Yoon at tinanong kung bakit siya naroon. Lumabas na gumamit si Choi-won ng peking pangalan upang magpasa ng panukala para sa proyekto ng landscaping ng hotel upang makatulong sa kanilang dalawa. Tinawag ni Soha si Do Yoon sa opisina upang tanungin kung bakit si Choi-won ang pinili gayong hindi pa siya maaaring makita. Sa gitna ng pagtatalo, tahimik na isinara ni Ji-yoon ang pinto upang hindi masaktan si Choi-won sa naririnig. Mabilis na umalis si Choi-won at nang makalayo, naupo sa lupa at umiyak. Mabilis na sinundan siya ni Ji-yoon na labis ang pag-aalala ngunit hindi alam kung paano siya aaliwin.
Inimbitahan niya si Choi Won na uminom kasama niya kinagabihan. Matapos uminom, umamin si Choi Won na na-inlove siya sa unang tingin, bagay na ikinuwili ni Ji-yoon. Naalala niya ang unang pagkikita ni Soha at Choi Won. Totoo ba talagang ganoon ka-intense? Ikinwento pa ni Choi Won na may nakilala siyang mas batang kapatid na maingat, mahusay sa pag-account at magaling magmaneho. Iba na ang imahe ng taong binabanggit ni Choi Won sa pagkakakilala ni Ji-yoon kay Soha, kaya tinanong niya kung si Do-yoon ang gusto nito. Kumpirmado ni Choi Won na totoo yun. Napatawa si Ji-yoon. Lumalabas na hindi pala si Soha ang unang gusto ni Choi Won kundi si Do-yoon na laging nasa tabi niya. Sa puntong yun, nakahinga ng maluwag si Ji-yoon matapos ang ilang araw ng matinding pag-aalala sa awkward na sitwasyon. Ibinunyag ni Choi Won kay Ji-yoon ang tungkol sa pinakamalaking karibal niya na dati ring nakatatandang kapatid. Sa huli, dahil sa matindi niyang kalasinggan, inuwi siya ni Ji-yoon at iniwan sa harap ng bahay ng kanyang ina mula sa nakaraang buhay bago siya mabilis na nagtago sa malapit. Nang lumabas ang kanyang ina, hindi siya nagatubiling sampilan si Choi Won at muttered, "Bakit hindi ka uminom kasama ang lalaki kung iinom ka?" Pagkatapos ay tinanong niya si Choi Won kung kailan siya magpapakasal. Samantala, nagtatago si Ji-yoon sa malayo at hindi maiwasang tumawa, humahanga kung gaano pa rin ang kanyang ina sa nakaraan. Ngunit ang mga salitang yun ay narinig ng kanyang ina, na agad hinawakan ng braso ni Ji-yoon at may luha sa kanyang mga mata. Tinanong kung siya ba si Ju-won. Naalala ni Mrs. Yu Sien ang sinabi ni Ji-yoon na isang araw, siya ay muling i-reincarnate at babalik sa kanya, kaya matagal na niyang pinaniwalaan at hinintay ang pagbabalik nito. Nagyakapan sila ng emosyonal, para bang sandali ng maternal na kaligayahan, ngunit ang mapait na katotohanan ay winasak ang ilusyon. Lumabas na lahat ay imahinasyon lamang ni Ji-yoon, pinapalakas ng kanyang matinding pagnanasa na muling makapiling ang kanyang pamilya. Nakita ni Soha, na balak bisitahin si Choi Won, si Ji-yoon na kumikilos ng kakaiba sa harap ng bahay, umiiyak at tumatawa na parang baliw. Lumapit siya at iniikot si Ji-yoon, at doon niya nakita ang trail ng luha sa kanyang mukha. Nagulat si Ji-yoon at hindi sinasadyang tinawag si Soha sa pangalan, na nagpa-associate kay Soha sa Ju-won mula sa kanyang mga alaala. Naka-recover si Ji-yoon mula sa pagkahulog sa sarili niyang imahinasyon, napagtanto na isang slip of the tongue lamang yun na nagdulot ng kalituhan kay Soha. Mabilis niyang ipinaliwanag na siya ay si Ji-yoon at hindi nakalimutang muling ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Biglang bumukas ang pinto, narinig ni Mrs. Yu Sien ang ingay sa labas at lumabas upang tingnan. Ayaw makita, hinawakan ni Soha ang kamay ni Ji-yoon at mabilis silang tumakas. Nang huminto sila, biglang napansin ni Ji-yoon na napakakinis ng kamay ni Soha. Nahihiya, iniurong ni Soha ang kanyang kamay. Upang ipaliwanag ang kanyang kakaibang kilos kanina, nagsinungaling si Ji-yoon kay Soha, sinabing ang makita si Choi Won at ang kanyang ina ay nagpaalala sa kanya sa sariling ina na umalis na. Pagkatapos ay lumapit siya at tinanong kung gusto niyang pumunta sa second round, na ang ibig sabihin ay kumain ng pansit. Tahimik silang naupo sa harap ng convenience store, magkasamang tila magkasintahan. Matapos kumain, tinulungan ni Ji-yoon si Soha na kumuha ng taxi pauwi. Habang nasa biyahe, labis na naguluhan si Soha, nakikita si Ji-yoon sa lahat ng dako. Kinailangan niyang paalalahanan ng sarili na maging alerto, huwag magpadala sa emosyon. Sa halip na umuwi, dumiretso si Soha sa bahay ni Secretary Do-yoon, kung saan nakatagpo niya ang nakababatang kapatid ni Do-yoon sa harap ng bahay. Lumabas na siya ang manager ng Emmy Hotel, ngunit minsan ay napaka-shameless talaga. Pagkatapos kumain sa bahay ng iba, humihiling pa na matutuloy ang gabi. Pagdating ng gabi, habang matutulog na, sinabi ni Soha kay Secretary Do-yoon na nagpasya siyang makipagkita kay Choi Won upang talakayin ang posibleng kolaborasyon. Kung tutuusin, kung hindi dahil sa mga hindi pa naresolba ang issue sa kanyang puso, magaling naman si Choi Won. Pinagtawanan si Soha ni Secretary Do-yoon ng mabalitaan ang tungkol kay Ji-yoon. Nahihiya si Soha at humarap paarap upang ipakita na gusto niyang matulog, ngunit hindi sinasadya ay napunta ang kanyang isip kay Ji-yoon. Samantala, naglalakad pa uwi si Ji-yoon, at sa isang liblib na kalsada, nakasalubong niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Nang magkapit ang kanilang mga mata, bigla itong tumigil, nakatitig kay Ji-yoon nang may matinding at suspetsosong tingin. Pagdating sa bahay, ipinagtapat ni Ji-yoon kay Ekyang na nakatagpo niya ang kanyang ina mula sa nakaraang buhay. Napansin ni Ekyang na hindi maganda ang mood ni Ji-yoon, kaya naglabas sila ng alak upang uminom. Maaaring tawaging Diyosa ng alak si Ji-yoon dahil, technically, ito na ang kanyang ikatlong round na pag-inom sa araw na yon. Ipinagtapat niya sa pamangkin na nais niyang makasama si Soha bilang Ji-yoon, hindi bilang ibang tao. Samantala, muling lumitaw ang lalaking nakasuot ng itim, hawak ang isang dusty wooden box na may lamang stick para sa paglalaro ng dice, nakahawig ng staff na ginagamit ng sinaunang shamans. Maaaring malapit ng mabunyag ang sekreto ng reincarnation ni Ji-yoon. Kinabukasan, si Soha at Secretary Do-yoon ay pupunta upang makipagkita kay Choi Won para sa kolaborasyon, at biglang lumitaw si Ji-yoon. Nang makita si Ji-yoon, biglang naalala ni Choi Won kung paano niya dinala si Ji-yoon pauwi noong nakaraang araw.
Ang alaala ay nagbigay kay Choi-won ng pakiramdam na parang si Ji-yoon ay katulad ng kanyang kapatid. Patuloy niyang tinanong si Ji-yoon kung nagkita na ba sila noon, na muntik nang ibulalas ni Ji-yoon ang katotohanan. Nahulog ang teapot sa lupa sa pagkabigla ni Ji-yoon. Nagmadaling tumulong si Soha upang linisin ito. Pinuri ni Ji-yoon at Choi-won si Soha sa pagiging gentleman. Habang naglalakad sa hardin, buong tapang na sinabi ni Ji-yoon na mula ngayon, 3 beses niyang ipapahayag ang kanyang pagmamahal kay Soha. Kung sa ikatlong pagkakataon ay tatanggi pa rin siya, susuko na siya. Hindi siya naniniwala na tatanggihan pa rin siya ni Soha sa ikatlong beses. Samantala, hindi rin komportable ang sitwasyon kay Choi-won, na diretsang iminungkahi kay Secretary Do Yoon na mag-blind date. Nakita ang maliwanag na ekspresyon ni Choi-won, tila lamambat ang puso ni Secretary Do Yoon, ngunit sa kasamaang palad, tumanggi pa rin siya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Ji-yoon, tumanggap siya ng tawag mula sa kapatid. Kaagad itong humingi ng pera. Ayaw na niyang makinig, kaya isinara niya ang telepono. Nagkaroon din ng magulong umaga si Soha. Pagdating sa hotel, nakasalubong niya ang mayabang na mukha ng anak ng direktor. Hindi na nagsalita pa, diretsyong inutusan ni Soha ang security na palabasin ito sa hotel, pagkatapos ay pumunta upang makipagkita sa direktor. Nang marinig ng direktor na naalis ang anak niya, hindi na niya nakayang kontrolin ang kanyang emosyon at nagsimulang magbanta kay Soha sa malumanay na paraan, na parang alam niya ang higit pa sa kanya. Paglabas mula sa opisina, inutusan ni Soha si Secretary Do Yoon na pumunta sa accounting department upang kunin ang ilang dokumento. Nagpasya siyang suriin muli ang lahat ng record upang malaman kung ano talaga ang ginawa ng direktor sa nakaraang 3 taon. Ginamit ang pagkakataon na walang nakatingin sa accounting department, kinolekta ni Secretary Do Yoon ang lahat ng dokumento. Nang mapagtanto na huli na, inimbitahan ni Soha si Secretary Do Yoon na mag-dinner kasama siya. Ngunit tumanggi si Do Yoon at hindi itinago na kailangan niyang makipagkita sa chairman na ama rin ni Soha. Wala nang magawa, sumakay si Soha sa taxi pauwi. Sa daan, nagulat siya nang makita si Ji-yoon na tumatakbo, hinahabol ng isang lalaki. Lumabas na ang kanyang kapatid na lalaki upang humingi ng pera, at hinila ng marahas ang buhok ni Ji-yoon. Sa pagtatangka niyang pigilan ito, nasapak at nasugatan si Soha. Nakita ito ni Ji-yoon, na nabigla at nagalit, at bumulusok laban sa kapatid, pinatigil ito, at pinaalis. Humingi ng paliwanag si Soha. At tapat na inamin ni Ji-yoon na ngayon ay tila taong mula sa ilalim ng lipunan, nakadikit sa kanya upang umangat. Direktang pinabulaanan nito ni Soha, sinasabi na kung siya ay isang mapagpakitang tao na nakadikit sa kanya dahil sa pera, mas malungkot dapat ang itsura niya, hindi ganoon ka-agresibo. Napansin ang pagdadalamhati ni Ji-yoon, inimbitahan siya ni Soha na uminom, na may layuning makinig sa kanyang kwento. Uminom sila ng uminom hanggang sa nalasing si Soha, at sa kanyang mga mata ay puno ng imahe ni Ji-yoon na kaakit-akit. Ang pagiging kasama ni Ji-yoon ay laging nagpapaalala sa kanya kay Ju-won. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang 2 kamay at hinila ito palapit. Pinipilit niyang pigilan ang sarili upang hindi magpadala sa kanyang nararamdaman dahil ayaw niyang magsisi si Soha kinabukasan at umaasa siyang sasabihin niya yun kapag malinaw ang isip. Samantala, si Secretary Do Yoon ay nag-uulat ng kalagayan ni Soha sa punong tagapagpaganap, na sinadyang magsalita ng malabo at hindi binanggit ang mga isyong may kinalaman sa bookkeeping na dinaranas ni Soha. Tila may atensyon ng tagapangulo kay Ji-yoon, at dahil sa komplikadong sitwasyon ng pamilya nito, inutusan siya na ilayo si Ji-yoon kay Soha at sa kumpanya. Nahihirapan si Ji-yoon na iuwi si Soha na nawala ng malay at walang makuhang taxi. Bigla siyang nakaisip na manghiram ng kariton upang hilahin siya pauwi. Sa sandaling yun, tila bumalik siya sa nakaraang buhay nang siya ay masiglang binata. Marahil dahil masyado siyang masigla ay hindi niya napansin na unti-unti nang nahuhuli si Soha. Ngayon lamang gamahan ng kariton at napansin niyang nahulog na ito at may himbing na natutulog sa kalsada. Wala na siyang ibang magawa kundi tawagan si Won upang magmaneho at sunduin ito. Ipinwesto niya si Soha sa upuan ng pasahero dahil alam niyang ito ay may trauma at hindi pwedeng maupo sa likod. Nalito si Won sa sitwasyong yon, iniisip na magkalapit sila, ngunit hindi naman niya alam ang totoo. Inuwi nilang dalawa si Soha. Sa kanyang kalahating ulirat, patuloy na naaalala ni Soha ang aksidente, mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Ji-yoon at paulit-ulit na nagmamakaawang huwag siyang iwan. Nakita ni Ji-yoon ang kaawa-awang kalagayan at biglang naunawaan kung gaano siya nabihag ng masakit na alaala sa loob ng maraming taon. Nakita ni Chowon ang kanyang kalagayan at tunay niyang naramdaman ang sakit nito. Lumabas siya, naupo at walang patid sa pag-iyak. Hindi niya maisip kung paano nagdusa si Soha sa nakalipas na mga taon, matapos maranasan ang parehong sakit ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Gayunman, sinisi niya noon si Soha sa pagkamatay ng kanyang kapatid at inakalang siya ang naging dahilan, na naging tinik sa puso ni Soha. Samantala, sa loob ng silid, hindi napigilan ni Ji-yoon ang kanyang luha nang matuklasan niyang itinatago pa rin ni Soha ang kahon na ibinigay niya noong mga nakaraang taon. Nang gabing yun, nagkaroon si Ji-yoon ng bangungot. Sa kanyang panaginip, muling lumitaw ang dice stick at isang kutsilyo ang tumusok sa isang tao,
dahilan upang siya ay magising na nagulat. Matagal na mula nang magkaroon siya ng ganitong panaginip at tuwing nangyayari ito, si Ekyang ay nagkakasakit at nahihirapan sa paghinga. Bago magbuka ang liwayway, ginising si Soha ng tunog ng doorbell. Napangiti siya nang makita na si Ji-yoon ang nasa labas. Ngunit nang marinig ang mga yapak na papalapit, lumingon siya at nakita si Ju-won na puno ng dugo ang mukha. Paulit-ulit na naghalo sa kanyang isipan ang mga imahe ni Ju-won at Ji-yoon, na nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Nagising siya at natanto na isa lamang yung bangungot. Dumating si Secretary Do Yoon upang ihatid si Soha sa trabaho tulad ng nakasanayan. Pagpasok sa sala, nagulat siya nang makita ang mga kasangkapan na magkakagulo. Hinanap siya sa silid at nang makita ang hindi matatag na kondisyon nito, tinawagan niya si Ju-won upang tanungin bakit niya hinayaang malasing ng ganoon si Soha at mawala sa tamang isip. Ngunit ang kasama niyang uminom ay hindi si Ju-won kundi si Ji-yoon. Muling tumunog ang doorbell sa bahay, at ngayon ay si Ji-yoon ang dumating. Subalit marahil dahil sa bangungot kagabi, ayaw munang makita ni Soha si Ji-yoon. Matagal siyang naghintay ngunit walang sumagot, kaya umalis na si Ji-yoon. Habang hinihintay niya ang traffic light upang tumawid, biglang lumapit sa kanya ang isang misteryosong dalaga. Nakakita sila ng binatang abala sa telepono at walang ingat sa pagtawid kaya sabay nilang tinaas ang kamay upang pigilan ito. Hinila ni Ji-yoon ang pisngi ng binata at binalaan itong maging maingat sa pagtawid. Biglang lumingon ang misteryosong dalaga, ngumiti at tinawag siyang Ju-won, na siyang ikinagulat niya dahil tinawag siya ng isang estranghero sa pangalan mula sa nakaraang buhay. Pinagmasdan niya ang likod ng dalaga habang papalayo ito, may kakaibang kutob na naramdaman. Samantala, nasa tubig si Soha sa pool at malalim na nag-iisip. Ang mga sandaling kasama si Ji-yoon ay tunay na nagpapalimot sa kanya ng lahat ng alalahanin at nagpapagaan ang kanyang puso. Naisip ni Soha kung ganito ba ang pakiramdam ng may damdamin para sa isang tao at kung kaya niyang tanggapin ito. Habang nasa ilalim pa rin siya ng tubig, dumating si Ju-won dala ang pag-aalala. Nakita niya si Soha na nakalutang at walang kilos kaya nagsisigaw siya at tumalon sa tubig. Matapos masiguro na ayos ito, napaiyak siya sa akala niyang nalunod na si Soha. Nasa posisyon ngayon si Secretary Do Yoon na alagaan ang dalawa. Binigyan niya ng baso ng mainit na tubig si Soha ngunit nagulat siya sa sinabi nito. Ani ni Soha, tila gusto niya si Ji-yoon. Sinabi ni Do Yoon na kung gusto niya ito, ay wala nang kailangang pag-usapan pa. Ngunit mabigat ang tugon ni Soha na tuwing nakikita niya si Ji-yoon ay naiisip niya si Ju-won, bagay na nagpapaulit-ulit sa kanyang pagkalito. Sa puntong yon, napatahimik si Do Yoon. Upang ayusin ang problema kay Soha, hiniling ni Cho-won na magdaos ng pagkikita sa kanya. Nagkasundo silang magkita sa tabing dagat kung saan ipapasyal ni Do Yoon si Soha. Nagpasya si Cho-won na isama si Ji-yoon. Sa asul na dalampasigan, magkasama at nag-usap si Soha at Ji-yoon. Marami itong tanong gaya ng dahilan kung bakit siya umiyak noon, at bakit malaya siyang tumatawag ng walang paggalang kahit mas matanda siya. Sa halip na sumagot, nanahimik si Ji-yoon sa gitna ng maaraw at maangin na dalampasigan. Muling ipinahayag ni Ji-yoon ang kanyang damdamin at ngayon, hindi ito tinanggihan ni Soha, ngunit hindi rin agad sumagot. Hinila siya ni Ji-yoon sa isang sayaw. Masayang nagtawa ang dalawa, nagpakasaya sa pagsasayaw at binaliwala ang lahat sa paligid. Ngunit dumating ang biglang buhos ng ulan kaya kinailangang samilong sa malapit na villa ni Soha. Doon, unti-unting naayos ang mga isyu ni Cho-won at Soha. Samantala, nasa dating villa ng pamilya si Ji-yoon mula sa nakaraang buhay nang dumating ang misteryosong binata sa restaurant ni Ekyang upang maghanap ng karagdagang trabaho. Ngunit sa oras na yun biglang nahimete si Ekyang. Dinala siya sa ospital at nanatiling walang malay ng 5 oras bago magising. Sa kabila ng maraming pagsusuri, walang natagpo ang karamdaman. Sinabi niya sa binata na huwag ibunyag yun sa kahit sino, pati na kay Ji-yoon. Sa sandaling yon, biglang nagising si Ji-yoon sa lakas ng kulog. Naglibot siya sa lumang bahay at nagbalik tanaw sa alaala noong siya pa si Ju-won. Natagpuan niya ang lumang manika na itinago niya sa isang lihim na lugar. Ngunit nakita ito ni Cho-won. Nakita niyang natuklasan ni Ji-yoon ang lihim na taguan nilang magkapatid kaya napasigaw siya at tinanong si Ji-yoon kung paano nito alam ang lugar na yon. Nabigla si Ji-yoon na nooy nakalubog pa sa alaala. Upang pagtakpan, sinabi niyang naghahanap siya ng panali sa buhok at humingi ng paumanhin sa pagbukas ng mga bagay sa bahay. Nasaksihan ni Soha ang lahat ng ito na muling gamulo sa kanyang damdamin. Hindi alintana ang ulan, naglakad siya mag-isa. Mabilis na kinuha ni Ji-yoon ang payong at hinabol siya. Sa ilalim ng ulan, nakita ni Soha ang imahe ni Ju-won kay Ji-yoon at napagtanto niyang napakalaki ng anino ni Ju-won sa kanyang puso. Sa huli, tinanggihan ni Soha ang pag-amin ni Ji-yoon sa tabing dagat. Umuwi si Ji-yoon na may dalang espesyal na regalo para kay Ekyang na dumaranas ng pananakit ng kasukasuan kamakailan. Ngunit nagulat siya nang makita na sa loob lamang ng isang araw na wala siya, nakapag-hire na si Ekyang ng bagong empleyado at pinayagang kumain at matulog doon. Nag-alala si Ji-yoon at masusing pinagmasdan ang bagong empleyado. Samantala, naghihintay si Soha sa opisina ng CEO.
Natuklasan niya ang ebidensya na si Miss Yeon-ok ay ginagamit ang pondo ng kumpanya para sa pansariling interes. Tinakat niya ito na makipagtulungan sa pagsasaayos ng hotel o mapatalsik ng may kahihiyan tulad ng kanyang anak. Hindi kinaya ni Miss Yeon-ok ang presyon at hinabol niya si Soha dala ang mga dokumento na tila ibabato sa kanya. Agad na pumagitna si Ji-yoon upang protektahan si Soha. Sa sandaling yun, lumitaw ang tiyuhin ni Soha at mabilis na pinigilan si Miss Yeon-ok bago siya hinila palayo. Kinabukasan, dumating ang mga nagpapautang sa bahay ng nakatatandang kapatid ni Ji-yoon. Dahil hindi makakuha ng pera mula sa kapatid na babae, sinabi nitong may napakayamang kasintahan ang kanyang kapatid na pwedeng magbayad ng utang. Dahil dito, hinanap ng mga gangster si Soha. Ginamit ng kapatid ni Ji-yoon si Ji-yoon upang hikayatin si Soha patungo sa liblib na lugar, na nasaksihan ni Do-jin, na kababatang kapatid ni Secretary Do-yoon. Samantala, nakatanggap si Ji-yoon ng kakaibang mensahe na nagsasabing kung ayaw niyang saktan ang kanyang kasintahan, kailangan niyang pumunta agad. Di nagtagal, nakatanggap si Ji-yoon ng isang larawan, at natakot siya nang makita ang mukha ni Soha dito. Samantala, nang malaman ni Soha na ginagamit siya ng mga loan shark upang takutin si Ji-yoon, nagpa siya siyang huwag pansinin ang mga ito at umalis. Ngunit bastos silang humadlang at sinubukang pilitin siyang huminto. Habang malapit ng maging target ng suntukan ng leader, dumiretso si Do-jin at tinamaan ito gamit ang isang stake. Kasama rin ni Secretary Do-yoon ang kanyang nakababatang kapatid, na sumunod kay Soha at sa mga loan shark. Bilang atleta, pinaalalahanan ni Soha ang kanyang kapatid na mag-ingat na huwag masaktan ng kahit sino. Ngunit tumalaban si Do-jin, sinasabi na kumpara sa pagdadala sa kanya sa presinto, mas mainam na ang anak ng may chairman ay ma-charge sa assault. Ang kakaibang pananalita na ito ay matagumpay na nakakatakot sa mga loan shark. Nang marinig ang tunog ng sirena ng pulis, dali-dali silang tumakas. Ngunit laking gulat ni Soha nang makita na walang police car sa paligid. Lumabas na si Ji-yoon, na dumating sa tamang oras, at ginamit ang isang speaker upang gayahin ang tunog ng sirena. Nagpasalamat si Soha kay Ji-yoon sa pagdating niya. Humingi si Ji-yoon ng paumanhin sa abala na kanyang naidulot. Habang pinag-uusapan nila kung paano aayusin ang sitwasyon, napansin ni Do-jin ang nangyayari at tumawag sa kapatid ni Ji-yoon. Sa kabila ng pagtanggi ni Soha, patuloy silang nag-usap, at lumitaw ang pagiging malapit na parang magkakapatid. Pinagdesisyonan nilang mag-barbecue ng magkasama, at si Soha, na wala nang magagawa, ay sumunod ng di masaya. Samantala, si Cho-won ay nakaupo mag-isa, naguguluhan at lalong nagduda sa kakaibang kilos ni Ji-yoon. Nakasalubong niya si Secretary Do-yoon, at napunta sa pag-uusap ang tungkol kay Ji-yoon. Mula kay Secretary Do-yoon, nalaman ni Cho-won na sinadya ni Ji-yoon ang kanyang approach kay Soha at sa kanya. Samantala, habang nag-e-enjoy sa barbecue kasama si Soha at Do-jin, nakatanggap si Ji-yoon ng tawag mula kay Cho-won. Pumunta siya upang hanapin si Cho-won at nakita siyang nag-iisa, umiinom. Tinanong ni Ji-yoon kung ano ang nangyari, ngunit batay sa sinabi ni Secretary Do-yoon kanina, labis na nadismaya si Cho-won kay Ji-yoon. Iniisip ni Cho-won na sinadya ni Ji-yoon na lumapit kay Soha, nagpapanggap na si Ju-won, at ginamit ang sariling sakit upang makuha ang kanyang pagmamahal. Tinawag ni Cho-won si Ji-yoon upang bigyan siya ng babala, kung gagawin muli ito kay Cho-won at kay Soha, hindi niya palalagpasin. Nagmadali si Ji-yoon na habulin si Cho-won, na kahit pa umiwas, ay nanatiling mahinahon. Hindi maiwasang tanungin ni Cho-won si Ji-yoon kung bakit niya naramdaman ng ganitong koneksyon, kung bakit alam niya ang lahat ng sikreto tungkol sa kanya at sa kanyang kapatid, at bakit siya pinapahaplos ng may pagmamahal. Naiisip pa niya, kung tunay ang kapatid ni Ji-yoon ang babae, lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Lalong naguluhan si Cho-won at ninanais na tunay ang kapatid ni Ji-yoon ang babae. Nang pumutok ang luha ni Cho-won, hindi na nakatiis si Ji-yoon. Pumikit siya at paulit-ulit pinapaalala sa sarili na hihiramin niya ang sarili kung magpapakabigo, ngunit pinili niyang kausapin si Cho-won ng mahinahon, parang nakatatandang kapatid. Kahit alam niyang hindi niya dapat gawin, inamin niya na siya nga si Ju-won. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Ji-yoon, naniwala si Cho-won na muli itong nagsisinungaling. Umalis si Cho-won, ngunit hinawakan siya ni Ji-yoon. Matiyag ang ipinaliwanag ni Ji-yoon na dumami siyang beses sa lumang bahay dahil namimiss niya ang kanyang kapatid at ang kanilang mga magulang. Batay sa kanyang memorya, tinukoy niya ang tatlong nunal sa likod ng leeg ni Cho-won at ang malaking peklat sa likod mula sa malalim na hiwa ng salamin nung siya ay bata, mga detalye na kahit si Cho-won ay hindi alam. Ngunit para kay Cho-won, ang ideya ng reincarnation at pag-alala sa nakaraang buhay ay labis na kakaiba. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Ji-yoon kay Ekyang ang nangyari sa pag-uusap kay Cho-won. Biglang narinig nila ang tunog ng telepono. Nalaman nilang naroon si Min-gi na nagtataka kung narinig ba niya ang pag-uusap. Dumating siya upang makipagkita sa misteryosong babae na si Hana. Mukhang kilala na nila ang isa't isa. Palihim nilang minomonitor si Ji-yoon at Soha, at pinag-uusapan ang karamdaman ni Ekyang, na nagpapahiwatig na natuklasan nila ang ilang sikreto.
Samantala, bumalik si Chowon sa bahay ng kanyang ina at nagtanong tungkol sa mga pangyayari nung siya ay bata upang beripikahin ang sinasabi ni Ji-yoon. Namangha ang kanyang ina dahil lahat ng binanggit ni Chowon ay totoo, ngunit inisip niyang napakabata ni Chowon noon para maalala yun ng tama. Dahil dito, nanatiling naguluhan si Chowon buong araw. Upang lalo pang mapatibay ang kanyang tiwala, nang makita niya si Soha, tinanong niya kung naniniwala siya sa mga nakaraang buhay. Laking gulat ni Soha, dahil tinanong siya ni Ju-won ng katulad na tanong noon. Nang marinig ito, agad nagtanong si Chowon kung may nasabi pa ba siya. Napagtanto niyang medyo labis ang kanyang reaksyon, kaya tinanong kung nasa opisina si Ji-yoon. Sinabi ni Soha na nag-day off si Ji-yoon. Nag-day off si Ji-yoon upang maghanda sa pakikipagkita sa direktor ng kumpanya ng Loan Shark para ayusin ang utang ng kanyang kapatid. Naniniwala siya na upang talunin ang kalaban, dapat direktang targetin ang leader, kaya pumunta siya mismo sa opisina ng direktor. Dinala niya ang isang asul na ceramic vase mula sa Goryeo Dynasty bilang collateral. Nang malaman ng direktor na ang kasintahan ni Ji-yoon ay mula sa mayamang pamilya, naging mas mahalaga ang vase. Mas naging maayos ang trato ng direktor. Tinanggap niya ang vase at ipinakita ni Ji-yoon ang kontrata para sa pagbabayad ng utang, na pinipilit ang direktor na pirmahan ito, at sinabihan din siya na iligal ang operasyon ng kanyang kumpanya. Napilitan ang direktor na estamp ang kontrata. Habang mukhang tapos na ang problema, biglang dumating ang nakatatandang kapatid ni Ji-yoon. Naguluhan siya kung bakit naroon si Ji-yoon. Matapos umalis si Ji-yoon, nakinig siya sa nangyayari sa loob ng opisina at narinig ang nakakagulat na balita. Lumabas na ang aksidente na kinasangkutan ni Soha at Ju-won ay sanhi mismo ng direktor. At hindi ito ordinaryong aksidente, kundi sinadya. Inamin mismo ng direktor na natakot siya nang malaman na may inosenteng bata na namatay. Pagbalik kay Chowon, sa parehong gabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Noon, interesado si Chowon kung ano ang itsura ng kanyang nakatatandang kapatid, at biglang naalala ng ina ang isang kwento noong matagal na panahon sa hardin, kung kailan kakaiba ang ugali ni Ju-won. Ikinwento niya na paulit-ulit sinabi ni Ju-won na siya ay reincarnate at babalik upang hanapin siya, at humiling na huwag masyadong malungkot kung siya ay mamamatay. Nang marinig ito, naalala ni Chowon ang kakaibang kilos ni Ji-yoon at ang huling sinabi nito na ang kanyang nakaraang buhay ay si Ju-won. Mabilis niyang ibinaba ang telepono at agad na nagmaneho, na nagpa siya na magkita sa isang makipot na eskinita malapit sa bahay ni Ji-yoon. Pinili ni Chowon na subukang paniwalaan ang alamat na kwento ni Ji-yoon, at kung sakaling malaman niyang nagsisinungaling ito, hinding-hindi niya ito patatawarin. Ang pag-ayo ni Ji-yoon ay tuluyang sumire sa huling hadlang sa kanyang puso. Mabilis na niyakap ni Chowon si Ji-yoon, at matapos ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay pinili niyang paniwalaan ang nais niyang paniwalaan, tinatanggap na si Ji-yoon ay tunay ngang ang kanyang kapatid na si Ju-won. Nabigla si Ji-yoon at niyakap ang kanyang kapatid. Marahil ito ay isa sa pinakakaiba ngunit pinakamasayang sandali sa kanyang ika-19 na buhay. Si Min-ji, na nagmamasid mula sa malayo, ay nakakita sa nakaantig na eksenang yun at agad na tinawagan si Hana, na sinabing muling pinasigla ni Ji-yoon ang isang koneksyon mula sa nakaraan. Hindi alam ni Ji-yoon na may nakaalam nito. Ang kanyang mga kilos ay lalong nagpalala sa sitwasyon. Kinaumagahan, nagbihis ng maganda si Ekyang at sinabi kay Ji-yoon na siya ay lalabas para maghapunan kasama si Min-ji at lalo pang iginiit na huwag silang istorbohin sa kanilang pagtatagpo. Gayunman, tila lumalala ang kondisyon ni Ekyang. Sa bahay, marahil dala ng kutob, nagduda si Ji-yoon kay Min-gi. Binuksan niya ang kwarto ni Min-ji upang mag-usisa at nakita ang kakaibang bastong tila die steak. Nang pulutin ito ni Ji-yoon at marinig ang kalansing ng kampanilya, bumalik sa kanyang alaala ang mga panaginip na nagpatigil sa kanya, kaya agad niyang binitiwan ng baston, isinara ang pinto at mabilis na lumabas. Nagkataong kakarating lang ni Min-gi at nasaksihan ang lahat ng ginawa ni Ji-yoon. Sa ibang pangyayari, sinubukan ng kapatid ni Ji-yoon na makipagkita kay Soha upang talakayin ang kanyang natuklasan. Natuklasan ni Soha na ang aksidente noong maraming taon na ang nakalipas ay isang tangka upang patayin siya. Hindi agad makapaniwala si Soha sa lihim na yun. Kinaumagahan sa trabaho, walang malay na tinawag ni Chowon si Ji-yoon na kanyang kapatid sa harap ng lahat. Kinailangang hilahin ni Ji-yoon si Chowon sa isang sulok upang ipaalala na huwag siyang tawaging ganoon sa publiko dahil ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay si Ji-yoon, hindi si Ju-won mula sa nakaraang buhay. Sa kasawiang palad, narinig lahat ng ito ni Secretary Do Yoon sa hagdan. Hindi lamang niya narinig, kundi inulit pa ng eksakto. Hindi siya naniniwala sa muling pagkabuhay at itinuring nakakaiba ang paniwala sa sinasabi ng dalawa. Gayunman, hindi pwedeng basta-basta siyang paalisin ni Ji-yoon. Sa huli, sa ilalim ng presyon ni Ji-yoon, nagkasundo ang tatlo na panatilihing lubos na lihim ang bagay na yon. Biglang hinawakan ni Chowon ang kanyang kamay at sinabi na gusto niya ito, dahilan upang lahat ay sandaling matagalan. Nang bumalik sa sariling ulirat, napagtanto ni Chowon na mali ang kanyang nasabi. Mabilis niyang itinama at sinabing naniniwala siya rito.
Dahil dito, umalis si Do-yoon na nahihiya, samantalang si Cho-won ay nagkubli ng mukha sa balikat ng kanyang kapatid. Samantala, hawak ni Soha ang business card ng Loan Shark Company habang iniisip ang sinabi ng kapatid ni Ji-yoon. Nagpasya siyang magpunta mag-isa sa opisina ng direktor ng Loan Shark. Hindi alam ni Soha na nakakita sa kanya si Ji-yoon at sinundan siya. Nabigo si Soha na makakuha ng impormasyon mula sa direktor at binigyan ito ng 1 linggo upang ibunyag kung sino ang nasa likod ng planadong aksidente bago siya umalis. Pagkaalis ni Soha, dumating si Ji-yoon at pumasok ng eksakto upang marinig ang direktor na nakikipag-usap sa isang tao. Ikinwento nito ang kamakailang pagbisita ni Soha, na nagpaunawa kay Ji-yoon na siya nga ay napatay sa kanyang nakaraang buhay, dahilan kung bakit agad siyang muling isinilang. Bukod dito, alam na ni Soha ang katotohanan. Sinakal ni Ji-yoon ang direktor at hiniling na malaman kung sino ang kanyang kausap. Tumanggi ang direktor na magsabi, kahit sa banta ng kamatayan, dahil kapag ibinunyag niya ito, siya rin ay papatayin. Kasabay nito, nakatanggap si Soha ng mensahe mula kay Ji-sok sa daan pauwi. Sinabi ni Ji-sok na ang ama ni Secretary Do-yoon ay ang driver na sangkot sa aksidente sa kotse noong maraming taon na ang nakalilipas. Naalala ni Soha na bago bawian ng buhay ang lalaki, sinikap nitong palakasin ang loob niya at sinabihang huwag matakot. Ang araw ng memorial para sa ama ni Do-yoon ay eksaktong kasabay ng anibersaryo ng kamatayan ni Ju-won. Agad na inutusan ni Soha ang driver na baguhin ang destinasyon patungo sa bahay ni Do-yoon. Samantala, dumating si Ji-yoon sa bahay ni Soha ngunit wala siyang nadatnan. Tinawagan niya si Secretary Do-yoon upang itanong kung kasama niya ang direktor ngunit si Do-yoon ay nasa opisina pa rin, na sadyang nagtagal upang hintayin si Cho-won. Gayunman, tinanggihan niya ang imbitasyon nitong maghapunan. Sa kabila ng damdamin niya para dito, kinailangan niyang pigilin ang sarili upang hindi magmukhang nililigawan ng mayamang babae. Ang madalas na pangungutya sa kanya dahil sa pagiging secretary ni Soha ay nakapagpapahina na ng loob niya. Pag-uwi ni Do-yoon, nadatnan niya si Soha sa kanyang bahay. Inaya siya ni Soha na lumabas upang mag-usap at narinig niyang kinumpirma ni Do-yoon na ama nga niya yun. Tinanong siya ni Soha kung bakit hindi niya sinabi at kung karapat-dapat ba siyang maging kaibigan nito. Sagot ni Do-yoon na kahit sabihin niya, walang magbabago, na hindi siya kaibigan kundi isang secretary lamang. Nagkapit sa kamay si Soha at nauwi sa pag-aaway ang dalawa hanggang sa hindi na niya kayang saktan si Do-yoon. Naupo si Soha sa tabi nito at unti-unting kumalma silang dalawa. Ipinaliwanag ni Do-yoon na inakala lang niyang yumao ang kanyang ama habang nagtatrabaho. Ang sinabi niyang hindi siya kaibigan ay dala lamang ng galit. Naunawaan ito ni Soha at sinisi lamang ang sarili sa hindi pag-alam ng impormasyon hanggang ngayon. Pagod na si Soha sa dami ng masasamang nangyari sa isang araw. Dismayado siyang umuwi at nagulat nang makita si Ji-yoon na nakaupo sa isang sulok sa harap ng pintuan na tila matagal na siyang hinihintay. Nang marinig niyang sinabing na-miss siya nito at gustong makita siya, tinanong ni Soha kung matagal na siyang naghihintay. Para kay Ji-yoon, matagal ang kanyang paghihintay upang maunawaan kung gaano kahirap maghintay sa isang tao. Alam ni Ji-yoon na marami siyang iniisip kaya tinanong kung maaari siyang makasama nito ngayong araw. Sa halip na direktang sumagot, tinanong ni Soha kung pwede siyang yakapin. Sa yakap ni Ji-yoon, dama niya ang nakapapawi nitong presensya at tuluyang napalagay ang kanyang puso. Sinabi ni Ji-yoon na hindi magkakaroon ng malungkot na katapusan ang kanilang kwento. Sa parehong oras, sa tindahan ni Kyung, nakatitig si Min-gi sa bastong may kampanilya at tila malalim sa pag-iisip. Sa sandaling yun, nalantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang propesor ng arkeolohiya. Hindi malinaw ang layunin sa likod ng paglapit ni Min-gi kina Ji-yoon at Kyung. Nagising si Secretary Do-yoon na may sakit ng ulo at may biglaang alaala kay Cho-won na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Tumawag si Cho-won ngunit labis na lasing si Do-yoon upang maalala ang nangyari, na nagdulot ng kaunting pagkadismaya kay Cho-won dahil siya lamang ang nakakaalala sa mga naganap kagabi. Sa katotohanan, may isa pang nangyari kahapon. Matapos ang mahabang pag-iisip, ipinag-utos ng ama ni Soha na patayin si Direktor Jang-hoon, ang Loan Shark. Ngunit bakit kailangan niyang patahimikin ang mga sangkot sa aksidente na nakasakit sa kanyang anak? Upang protektahan ang sariling buhay, kinailangang magpanggap si Direktor Jang-hoon na tinanggal na ang kumpanya at lumayo upang makaiwas. Subalit sa katotohanan, mayroon pa rin siyang ebidensya at impormasyon tungkol sa driver ng hit and run na ginagamit niya bilang paraan upang makatakas. Kinagabihan, may mahalagang hapunan si Soha kasama ang pamilya. Kahit pamilya sila, hindi nawawala ang pangungutya sa isa't isa. Nakaupo si Soha sa lamesa na tila walang pakialam sa kanilang mga salita. Sa huli, tumayo siya at humiling na umalis sa hapag dahil hindi na siya makakain. Sa kabila ng utos ng kanyang ama na umupo siya muli, iginiit niyang umalis. Bago pa siya lumabas ng bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Direktor Jang-hoon. Sinabi ni Jang-hoon na nilagay niya sa panganib ang sariling buhay upang ibunyag ang katotohanan kay Soha at inutusan nitong ihanda ang pera. Binanggit din niyang ang utak sa likod nito ay mula sa MA Group at malapit kay Soha.
Paglabas mula sa hapunan ng pamilya, lalong nanlamig ang pakiramdam ni Soha. Hindi niya ininda ang kanyang suot at nauwi sa pagsisid sa pool sa kanyang harapan. Kaiba sa malamig na sitwasyon doon, ang pagtitipon ni Ji-yoon, Cho-won, at Ekyang ay puno ng init dahil na-miss si Ji-yoon. Dumalaw si Cho-won at natutunan na si Ekyang ay apo rin ni Ji-yoon sa isang nakaraang buhay. Sobrang saya ng usapan ng tatlo sa kanila, at pinapakuha pa nila kay Min-gi ng litrato bilang alaala. Nalasing si Cho-won at hiniling kay Secretary Do-yoon na sunduin siya. Sabi niya, since siya ang nagdala sa kanya pauwi last time, ngayon naman siya ang dapat magdala. Itinuturing nilang pantay na yon. Habang si Secretary Do-yoon ay naguguluhan at walang magawa, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Soha. Sa oras na yon, basang-basa si Soha, dahan-dahan na naglalakad sa kalsada. Sa di kalayuan, may dumating na kotse at bigla itong huminto sa harap niya. Paglapit niya, napansin niyang si Ji-im ang bumaba mula sa kotse. Maingat niyang ibinuka ang tuwalya at binalot kay Soha. Hindi nakatiis si Soha at biglang yumuko at hinalikan si Ji-im. Nang makabalik siya sa sarili, mabilis niyang inalis ang labi niya mula sa kanya. Pero hindi basta pinapalampas ni Ji-im. Hinila niya si Soha palapit sa kanya, at pagkatapos ay humataw sa isang malalim na halik, na nag-iwan kay Soha na gulat na gulat. Ngayon, hindi na siya tumanggi. Gayunpaman, ang biglaang pag-usad ng relasyon nila ay medyo nagpahilo kay Soha. Ang paglabas ni Ji-im ay parang nagligtas sa bumagsak na mundo ni Soha. Dinala siya ni Ji-im pauwi at nagluto pa ng braised beef para sa kanya. Ang pamilyar na lasa ay muling nagpasaya kay Soha, kahit na hindi na niya maalala na si Ju-won ang dati gumawa ng kaparehong ulam. Samantala, habang tinutulungan ni Do-yoon si Cho-won pauwi, bigla itong yumuko para halikan siya. Strangely, hindi umatras si Secretary Do-yoon. Sa kasamaang palad, bago niya mahaplos si Do-yoon, nakatulog siya sa kanyang balikat. Naalala niya ang eksena nung lasing siya noon at napangiti siya ng tahimik. Biglang nagising si Cho-won, nakalabas sa hawak niya, at pauwi na mag-isa. Ngunit aksidenteng naikot ang kanyang bukong-bukong, kaya nagkanda siya. Nakayapak siya habang iniiwas si Do-yoon, na para bang umiwas sa malas. Sa kabilang banda, nakita ni Ji-im ang libro ni Soha at muntik na itong basahin nang biglang nahulog ang isang peach blossom. Lumabas na palaging pinapahalagahan ni Soha ang bawat sandaling magkasama sila. Naantig, tumakbo siya palabas at niyakap si Soha mula sa likuran. Habang muling nagkukumpisal ng damdamin, biglang pinigilan siya ni Soha. Hinalikan niya ang palad ng kanyang kamay ngunit hindi maiwasang tanungin kung gusto niyang makipag-date sa kanya. Ngumiti si Soha at tinanong kung bakit nagmamadali at tiniyak sa kanya na gusto rin niya siya. Pero bago yun, hiningi ni Soha na maghintay siya ng kaunti. Sinabi rin ni Soha na gusto niyang siya ang magkukumpisal ng pangatlo. Nang maghalikan na sila, naabala ang romantikong sandali ng hindi inaasahang tawag mula sa kapatid ni Ji-im. Nagulat si Ji-im dahil hindi para sa kanya ang tawag, kundi para kay Soha. Pinuntahan ni Ji-im ang kapatid at pagkatapos questionin, nalaman niyang siya ang nagbunyag ng katotohanan tungkol sa aksidente kay Soha. Pinagbawalan niya ito na guluhin pa si Soha. Samantala, lumala ang kalagayan ni Ekyang hanggang kinailangan niyang bigyan ni Min-gi ng painkillers. Hiningi ni Ekyang na tulungan siyang itago ang kanyang sakit kay Ji-im. Manatili si Ji-im sa maingat na pag-uugali kay Min-gi. Alam na ni Min-gi na nahawakan niya ang magical bell, hindi na ito nagtago at diretsyong tinanong kung gaano katagal niya naaalala ang kanyang nakaraang buhay. Nagulat si Ji-im nang malaman na maalala rin ni Min-gi ang kanyang nakaraang buhay, tulad niya. Ipinaliwanag ni Min-gi sa kanyang kasalukuyang 23rd life, na upang maintindihan ni Ji-im kung bakit niya naaalala ang nakaraang buhay, kailangan niyang tuklasin ang mga koneksyon mula sa kanyang unang buhay. Dahil kay Min-gi natutunan niyang ang magical bell ay isang bagay na makakatulong sa kanya alalahanin ang mga alaala mula sa buhay na yun. Totoo, nang hinawakan niya ang bell, naging mas malinaw ang kanyang mga alaala, ngunit ang masakit at hindi komportableng pakiramdam ay mabilis na pinilit siyang bitawan ang bell stake. Samantala, nalaman ng ama ni Soha na muling iniimbestigahan ng kanyang anak ang aksidente mula sa nakaraang mga taon. Sinabi niya kay Do-yoon na bantayan siya at pigilan si Soha sa paggawa ng mga walang saysay na bagay. Ngunit naniniwala si Secretary Do-yoon na ang aksidente ay ikinamatay ng kanyang ama at hindi ito walang saysay. Sa ibang lugar, biglang bumisita sa kanya ang tiyuhin ni Soha, dala-dala ang maraming pagkain. Sa unang tingin, para bang iniintindi niya ang kanyang pamangkin, pero nang mapag-isa at napansin na nakalimutan ni Soha i-lock ang kanyang telepono, kinuha ito ng tiyuhin at tiningnan. Nang makita na ang pinakakamakailang tawag ay kay Director Jong-hoon, agad na nagbago ang ekspresyon niya. Umalis si Soha ng bahay kasama si Secretary Do-yoon papuntang trabaho, at nagkataon, nagtagpo ang dalawang magkasintahan. Nakakita kay Cho-won na magaan ang pananamit ngayong araw, medyo natarante si Secretary Do-yoon. Gusto ni Cho-won na makipag-usap ng pribado kay Secretary Do-yoon. Sa totoo lang, gusto lamang niyang malaman kung ano ang nararamdaman ni Do-yoon sa kanya. Binigyang diin niya ang insidente nang tinulungan siya pauwi, at sabay na naalala,
kahit lasing, naaalala pa rin ni Chowon ang lahat. Sa huli, tinanong niya si Do Yoon kung gusto ba niya siya. Taos puso itong inamin ni Do Yoon. Kahit gusto niya, sinabi niya na hindi siya makikipag-date, at ang dahilan ay dahil sa kanyang sarili. Nang marinig ito, medyo nalungkot si Chowon. Pagkatapos, pumunta si Do Yoon sa opisina, at napansin ang kaina-hinalang kilos ng dalawang tao sa harap niya. Kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Ji-eum sa labas. Pinaalalahanan siyang maging maingat sa trabaho at sa posisyon ni Soha. Kung hindi, banta niya na ibubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi inaasahan, kahit na ang isang taong kasing skeptical ni Do Yoon ay nahikayat na ni Ji-eum, at halos kumbinsido na siya ay reincarnation ni Ju-won. Tinanong niya kung gaano katagal niya planong itago ito kay Soha. Ang totoo, hindi rin alam ni Ji-eum. Sa trabaho, nakatagpo ni Ji-eum si Hana, at napansin na siya ang batang nakatayo sa sidewalk noong nakaraang araw. Muli, tinawag siya ni Hana na Ju-won. Nakikita ang malalapit na tao na nakilala niya noong siya pa si Ju-won. Sa wakas, may lumitaw na mukha sa kanyang isipan. Napaungol si Ji-eum at nagtanong kung siya ba talaga yon. Tumango si Hana, at binuksan ang mga bisig para yakapin si Ji-eum. Hindi inaasahan, si Hana pala ay si Sang-a, ang ina ni Soha, na pumanaw na noon dahil sa sakit. Kasabay nito, nakatanggap si Soha ng mensahe mula kay Director Jong-hoon, na nagsasabing may ebidensya pa siya tungkol sa aksidente at hinihiling kay Soha na pumunta para makipag-deal. Nang marinig ito, hindi nag-aksaya ng panahon si Soha at nagmadaling pumunta sa opisina ng Loan Shark, ngunit si Director Jong-hoon ay lumipat na. Habang nag-iikot, aksidenteng natama ni Soha ang isang tao. Lumabas na nagmadali rin si Ji-eum doon dahil sa pag-aalala sa kanya. Nag-alala si Soha na baka masaktan siya dahil sa kanya, hinawakan niya ang mga balikat niya at siniti siya. Tanong kung titigil ba siya kung hindi niya siya mabibigo. Ngunit hindi nagsisi si Ji-eum, at sa halip, tinanggap ang mga salita ni Soha bilang pangatlong kumpisal ng pagmamahal. Sa kanilang pagbabalik, biglang nakatanggap si Soha ng isa pang tawag mula kay Director Jong-hoon, na nagsasabing pumunta sa address na ipinadala para sa deal, ngunit nagbabala na huwag magdala ng kahit sino. Nagpumilit si GM na hayaang siya ang magmaneho kay Soha, at pumayag sila na maghintay si GM sa labas. Samantala, kumikilos na rin si Director Jong-hoon at ang kanyang mga tauhan, hindi alam na sinusundan ang kanilang kotse. Dahil dito, dalawang matataas na nakamaskarang lalaki ang maingat na sumunod sa kanila. Huminto ang parehong kotse sa harap ng isang liblib na lugar, at pinigilan ni Soha si Ji-eum na pumasok pa, hinikayat siyang hayaang siya na lang ang humarap. Sa puntong ito, naabot ni Soha ang kanyang hangganan, na kung mawawala si Ji-eum, hahanapin niya ulit siya. Tinakpan ni Ji-eum ang kanyang bibig at tumawa. Tumango habang pinapanood ang kanyang anyo na naglalakad palayo. Gayunpaman, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang imahe, isang tao na nakasuot ng berdeng robe, may hawak na dugo na longsword. Umalingaw-ngaw sa kanyang ulo ang mga salita ni Mingi, kailangan niyang hanapin ang mga koneksyon mula sa kanyang unang buhay. Pinukaw ng mga alaala na yon, hindi sinasadya, sinunod ng mga paa ni Ji-eum ang malayong anyo na yon. Pumasok si Soha sa isang abandonadong gusali. Pagpasok niya, may nahulog na bagay sa kanyang paligid na ikinagulat niya. Lumapit siya para suriin, at ayon sa hinala niya, ang nahulog na bagay ay isang tao, wala iba kundi ang lalaking kanyang pupuntahan, si Director Jong-hoon. Napansin ang isang kaina-hinalang anyo sa di kalayuan, hinarap ni Soha ito. Nagtago siya sa likod ng kalapit na pader bago biglang sumugod at tinamaan ang isa sa mga lalaki. Ngunit habang nagpupumiglas, isa pang lalaki ang hamampas sa ulo ni Soha gamit ang bat. Sinamantala nila ang pagkakataon upang makatakas. Dumating si Ji-eum ng eksakto ang oras at pumasok, nagulat sa tanawin ng may nakahiga. Natakot siya na ito ay si Soha at handa na sanang lumapit upang tingnan, nang biglang takpan ng isang kamay ang kanyang mga mata. Mahigpit siyang niyakap ni Soha, dumating ang pulis at isinara ang lugar. Isa sa mga tauhan ni Direktor Jong-hoon ay nanatili malapit, hawak ang bag na naglalaman ng ebidensya mula sa aksidente. Nang gabing yun, inanyayahan ng ama ni Soha si Ji-eum sa kanyang pribadong tirahan. Inabot niya dito ang isang sober bilang tangkang patahimikin siya. Lalong naguluhan si Ji-eum. Ang anak nito ay muntik ng mapatay at imbes na gawin ng lahat upang mahanap ang salarin, pinipilit pang itago ng ama ni Soha ang lahat. Sinabi nito kay Ji-eum na sa paggawa nito ay pinuprotektahan niya si Soha. Si Ekyang ay nagsimulang ituring si Mingi na parang kapamilya, at habang sila ay masayang kumakain, umuwi si Ji-eum dala ang isang regalo para sa kanyang pamangkin. Sa loob ay may isang mastasa na kulay na sweater na gusto niya. Biglang tinawag ni Ji-eum si Mingi sa labas upang mag-usap. Ikinwento niya na ngayong araw ay nakasilip siya ng ilang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay sa isang lugar na hindi niya pa napuntahan noon. Nakita niya ang mga likod ng maraming tao at nakilala ang isa sa kanila. Ito ay isang taong napakahalaga sa kanya sa kasalukuyang buhay. Tinanguan niya ng pagdududa si Mingi kung talagang dumating lamang siya rito ng nagkataon. Posible bang sila ay magkasintahan mula pa 1,000 taon ang nakalipas?
Tumawa si Mingi at itinanggi, ipinayo na hawakan muli ang kampanilya upang maalala ang iba. Pumikit si Ji-oom at unti-unting bumalik ang mga alaala mula sa kanyang unang buhay. Nakita niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng lumilipad na mga telang seda, nakangiti habang nakatingin sa anino ng isang tao. Isa pang imahe ang lumitaw kung saan naglalaro si Soha kasama ang mga bata sa ilalim ng sikat ng araw. At sa huli, isang tanawin na sila ay nagkita sa isang tulay sa gitna ng langit na puno ng paputok. Lumalabas na may koneksyon na pala sila ni Soha mula pa sa kanilang pinakaunang buhay. Ang kaisipang ito ay nagbigay ngiti sa kanya. Nang maramdaman niyang sapat na ang kanyang nakita, ibinaba ni Ji-oom ang kampanilya kahit na hinihikayat pa siya ni Mingi na hawakan muli ito, ngunit tumanggi si Ji-oom at umalis. Hindi ito ang kinalabasang inaasahan ni Mingi. Tahimik siyang napabuntong hininga, lumabas na kalahati lamang ng mga alaala ang naalala ni Ji-oom. Ang taong una niyang nakita ay hindi si Soha kundi si Mingi at mayroon pang masasakit na alaala na hindi pa bumabalik sa isip ni Ji-oom. Talagang naroon si Mingi sa kanyang unang buhay. Nang gabing yun, nakarinig si Soha ng tunog ng kampanilya. Ngunit nang buksan ng pinto ay wala ng tao, tanging bag lamang ang nakalagay sa harap niya na may kasamang tala na nagsasabing naglalaman ito ng ebidensya upang matuklasan ang salarin. Lumabas na isa sa mga tauhan ni Direktor Jong-hoon, na may pagdududa kung talagang namatay na ang kanyang pinuno, ay nag-abot ng ebidensya kay Soha. Sa loob nito, may pirma at impormasyon ng driver sa oras ng aksidente. Ang pangalan nito ay Ban Hak-soo, at naroon din ang kontrata ng utang na may pangalan niya, kung saan si Dong-woo ang garantor. Nang mabasa ito ay agad na naisip ni Soha si Dong-woo. Hindi ba't siya ang kapatid ni Ji-oom? Mabilis niyang kinuha ang impormasyon ni Ji-oom mula nang mag-apply ito sa trabaho. Tama ang kanyang hinala, si Ban Hak-soo ay ama ni Ji-oom. Napahanga si Soha sa alaala ng mga sinabi noon ni Ji-oom na minsan ang kaaway mula sa nakaraang buhay ay maaaring maging pamilya sa kasalukuyan. Ngayon ay tunay na nangyayari ito sa kanyang sariling buhay, na nagdulot ng matinding pagkagulat kay Soha. Sa sandaling yon, tumawag si Ji-oom. Siya ay nananatiling nakalubog sa mga alaala mula sa kanyang unang buhay. Ikinwento niya ang istorya ng isang magkasintahan na nakatakdang magsanib mula pa 1,000 taon ang nakalipas. Sinabi niyang tiyak na nagkita sila para sa isang dahilan, ngunit magulo ang isipan ni Soha noon at sinabi niyang mas mabuti kung walang dahilan. Hindi ito napansin ni Ji-oom at patuloy sa pagsasalita hanggang sa hilingin ni Soha na ulitin ang huling pangungusap. Sinabi ni Ji-oom na ang kanilang mga kaluluwa ay mag-uugnay at makakamit ang kapayapaan. Nang marinig ito ay biglang tumingala si Soha sa buwan, na tahimik at tila lubos na nababahala. Kinaumagahan, nang pumasok si Soha sa trabaho, nadatnan niya si Ji-oom at naramdaman nito ang kakaibang kilos niya. Sa sandaling yun, tumunog ang telepono sa mesa ni Ji-oom, at nalaman na ang kanyang amang manginginom ay pumasok sa hotel at lumikha ng eskandalo. Pinagalitan siya nito dahil hindi siya umuwi upang magluto para sa kanyang kapatid, na nagdulot ng magulong kalagayan sa kwarto ng kapatid. Mas masahol pa, hiniling nito kay Ji-oom na papahan siya ng silid sa hotel. Nang hindi matugunan ang kahilingan, sa nakasanayang paraan ay nagtangka itong hampasin siya ngunit naipagtabuyan siya ni Ji-oom palabas. Nasaksihan ni Soha ang buong pangyayari at tila bahagyang nagbago ang kanyang pananaw kay Ji-oom. Hindi na siya basta anak ng lalaking sinadyang magdulot ng aksidente at tumakas. Siya ay si Ji-oom lamang, ang taong kilala niya. Marahang hinaplos niya ang ulo nito at sinabing nahirapan siya, bago ipinaalam na siya ang magluluto para sa kanya ngayong gabi. Samantala, sa opisina ni Miss Yeon-ok biglang pumasok si Han na natila may papel na ginagampanan. Tumigil ang ngiti sa mukha ni Miss Yeon-ok. Lumabas na noong nabubuhay pa si Han na, paborito niyang bulaklak ang gladioles. Sa takot, itinapon ng Direktor Yeon-ok ang palumpon. Pagkatapos ng trabaho, tinupad ni Soha ang kanyang pangako at umuwi upang magluto para kay Ji-oom. Habang pinagmamasdan siyang nakatutok sa pagluluto, inamin ni Ji-oom na ang taong pumunta sa hotel kaninang umaga ay ang kanyang ama. Hindi siya nagkaroon ng masayang kabataan, palaging natutulog sa takot at nagigising sa kalungkutan. Hanggang sa hindi na niya kayang tiisin, piniling lisanin ang tahanan. Si Ekyang ang umampun sa kanya nang wala na siyang mapuntahan, palaging nagtatanong kung maganda ang kanyang tulog, laging nasa tabi niya kapag siya'y may sakit, at mas nagiging masaya para sa kanya kaysa sa sarili kapag may mabuting nangyayari. Kahit hindi sila magkadugo, pakiramdam ay tunay na pamilya siya. Hindi alam ni Ji-oom kung bakit niya ikinukwento ang lahat ngunit daman niya ang pangangailangang sabihin ito. Nalutas na ni Soha ang mga suliranin sa kanyang puso at mas naging tiyak siya. Kaya't sinabi niya kay Ji-oom na isang tabi na ang mga usaping pampamilya at mag-focus na lamang sila sa kanilang dalawa. Matapos silang kumain, hindi siya pinayagang gumawa ng anuman at direktang pinayuhan na magtungo sa itaas at hintayin itong magdala ng prutas. Nakahanap si Ji-oom ng angkop na lugar upang ipwesto ang regalo para kay Soha, ngunit aksidenteng nadiskubre ang bag na naglalaman ng ebidensya laban sa kanyang ama. Naunawaan niya ang kakaibang asal ni Soha at mga sinabi nito ngayong araw.
Mabilis siyang bumaba upang yakapin ito, at matapos lamang ang ilang sandali ay umalis siya at agad na bumalik sa lumang bahay. Nakita ng kanyang kapatid ang seryosong mukha ni Ji-oom at napabuntong hininga bago lumabas. Inalis niya ang saksakan ng telebisyon na pinapanood ng kanyang ama, hindi hinayaang magpalusot ito. Tinanong niya kung nakapatay na ba ito ng tao, at sinabing aksidente lamang yun, na ginagawa niya lang ang sobrang trabaho para masuportahan ang pamilya. Para kay Ji-oom, hindi na siya tao dahil itinuturing niyang parang sideline ang pagpatay. Ipinahayag niya na yon na ang huling pagkikita nila sa buhay na ito, at umalis nang hindi pinakinggan ang huling salita nito. Lumabas na noong panahong yon, biglang pamalya ang preno ng kanyang sasakyan, na nagdulot ng malaking aksidente mula sa maliit na banggaan. Umalis siya sa takot nang hindi iniulat sa pulis. Kasabay nito, upang protektahan si Ji-oom, sinunog ni Soha ang lahat ng ebidensya tungkol kay Ban Hak-soo at ang kanyang tala sa aplikasyon. Sa sandaling yun, bumagsak mula sa bag ang isang tape na nagtatala ng maikling yugto bago ang aksidente. Nakipagkita si Ji-oom kay Han na upang malaman kung sino ang maaaring nag-utos sa pagpatay. Naniniwala si Han na ang may pinakamalaking motibo ay si Miss Yeon-ok ngunit kailangan pa ng kumpirmasyon. Nakipagkita si Ji-oom kay Direktor Yeon-ok at nang marinig ang kanyang hinala ay biglang natawa si Miss Yeon-ok. Posible bang muntik nang mapatay ang anak ng chairman, ngunit nais nitong manahimik siya upang itago para dito. Pakiramdam din ni Ji-oom ay imposible yon. Ipinahayag ni Miss Yeon-ok na hindi niya kailanman gagawin ang bagay na makakainis sa chairman dahil kailangan pa rin niyang mabuhay. Sa panahon ding yun, binuksan ni Soha ang tape na nagpakita na ang Direktor Jang Hoon ay nagre-record ng mga transaksyon gamit ang makina nang biglang pumasok ang utak ng plano. Dahil hindi pa namamatay ang recorder, naitala ang buong usapan. Pamilyar ang tinig sa recording kaya paulit-ulit itong pinatugtog ni Soha na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Samantala, nabigla si Ji-oom sa katotohanang natuklasan niya. Ang taong nais protektahan ng chairman, ang taong hindi dapat malaman ni Soha, ay walang iba kundi ang kanyang sariling tiyuhin. Sa harap ng tiyuhin ni Soha, mahinaong yumuko si Ji-oom bago umalis. Matapos ulit-ulitin ni Soha ang recording, tuluyan niyang tinanggap na ang taong gustong pumatay sa kanya ay wala ring iba kundi ang kanyang tiyuhin. Paulit-ulit niyang tinanong kung bakit ginawa yun ng tiyuhin niya, at saka, na parang nawawala na sa katinoan, sinimulang basagin ang mga bagay sa paligid niya. Nawala sa kanya si Cho-won, pati si Do-yoon. Bata pa si Do-yoon pero nawala sa kanya ang lugar na masasandalan. Bukod pa rito, kailangan niyang alagaan ang nakababatang kapatid, pati ang isang kapatid na mahal niya na namatay habang pinuprotektahan siya. Hindi lang mga inosenteng tao ang namatay, kundi maraming puso rin ang nasira dahil sa traumatikong aksidenteng yun. At siya, na dapat ay patay na, ay patuloy na nabubuhay ng kalmado sa harap ng iba. Samantala, nagmadali si Ji-oom pauwi sa bahay ni Soha at natuklasan na ganap ng sinunog ang ebidensya, na nag-iwan lamang ng abo. Hindi maiwasan ni Ji-oom na masaktan at napabuntong hininga. Pagpasok sa kwarto, nakita si Soha na magulo ang itsura, nakayuko sa isang sulok, at hindi matiis na makita siyang pinagmumukha ang sarili niya. Nagpasya si Ji-oom na pakalmayan ang kanyang guilt sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng katotohanan. Sa kwarto na magkasama lang sila, dahan-dahan niyang pinatugtog ang isang piyesa ng musika, isang melodya na tanging siya at si Soha lang ang nakakaalam. Habang tumutugtog ang pamilyar na musika, napatingin si Soha ng gulat at tinanong kung paano niya ito nalaman. Dahan-dahan na sumagot si Ji-oom, sinabing siya ang may akda nito. Sinabi niya kay Soha na tuwing namimiss niya ang isang tao, dapat niyang subukan itong patugtugin. Malaki ang epekto nito sa kanyang mood. Inulit ni Ji-oom ang mga salitang minsang sinabi niya kay Ju-won noon, na nagpagulo kay Soha. Tinanong niya kung paano niya yun nalaman, at ipinaliwanag ni Ji-oom na siya ay dating si Ju-won. Sa kabila ng mga paliwanag ni Ji-oom, tila napakarami nang nangyari sa araw na yun para maintindihan ni Soha. Akala niya sinisikap lang siya ng Ji-oom na aliwin, at hiniling niyang umalis ito para makapag-isa siya. Binanggit naman ni Ji-oom ang treasure box na ibinigay niya sa kanya noong kaarawan niya at sinabi na ang susi ay nasa librong pinakaminahal ni Ju-won. Binigyan din niya siya ng note, at sinabi na buksan lang ito pagkatapos mabuksan ang treasure box. Ipinahayag ni Ji-oom ito kay Won, na nagpagulantang kay Cho-won kung bakit bigla itong ginawa ni Ji-oom. Sinabi ni Ji-oom na may gusto siyang sabihin kay Soha. Bilang si Ju-won, ikinwento niya ang hirap ng pag-alala sa lahat ng nakaraang buhay niya, na nagpaluha kay Won para sa kanya. Matatag na nagpatuloy si Ji-oom, at ang 19 na mahabang buhay ay tila muling nabuhay sa harap niya. Pagbalik ni Ji-oom sa bahay, nagulat siya nang makita ang isang magical bell sa kanyang kwarto. Kuryoso, tatapikin niya ito pero sa huli, nagdesisyon siyang huwag na lang. Ibinalik niya ang bell kay Min-gi at sinabi na, para sa kanya ngayon, walang kahulugan ang unang buhay at hindi ito mahalaga. Pagkatapos, umalis si Ji-oom, iniwan si Min-gi na nag-iisa, nag-iisip, at matarang sa sarili na wala rin pala itong kahulugan. Kahit sa panaginip, patuloy na iniisip ni Soha ang huling salita ni Ju-won, pero hindi pa rin niya maintindihan ang ibig sabihin nito.
Kinabukasan, dinala niya ang treasure box pabalik sa bahay at natagpuan ang librong minahal ni Ju-won. Tulad ng sinabi ni Ji-eom, biglang nahulog ang isang susi. Bago niya mabuksan ang kahon, lumitaw ang kanyang tiyuhin, kaya mabilis niyang itinago ang kahon. Simula nang matuklasan ang katotohanan, hindi na kaya ni Soha tratuhin ang tiyuhin niya ng dati. Tinanong niya kung may gusto silang sabihin sa kanya ng kanyang tiyuhin at ama, pero malinaw na hindi niya nakuha ang inaasahan niyang sagot. Samantala, pumunta si Secretary Do Yoon sa bar para sunduin ang lasing na kapatid niya pauwi. Dahil sa kalasinggan, nagiging gulo si Dojin at ayaw umuwi. Hawak din niya ang kwelyo ng kapatid, humihiling na kumain ng ice cream. Napadaan si Ju-won at nakita ito, inakala niyang binubugbog si Secretary Do Yoon ng lasing na lalaki. Agad siyang tumakbo para hampasin si Dojin. Naging matino siya, napansin na lalong nag-aalala si Ju-won para sa kanya. Kaya nag-isip ng mabuti si Secretary Do Yoon at nagdesisyon na mariintanggihan ang damdamin ni Ju-won. Hindi siya pwedeng makasama niya. Kahit nasanay siya sa mga masasakit na salita habang nagtatrabaho bilang sekretaryo ni Soha, hindi ibig sabihin na okay lang sa kanya yon. Tinitiis niya ito dahil ito ang pinili niya at hindi pa siya handa na isipin ang damdaming yon. Kaya pinayo niya kay Ju-won na itigil na. Malinaw na nasaktan si Ju-won at lumayo. Ang nakasaksi, ang nakababatang kapatid ni Secretary Do Yoon, ay nanatiling tahimik. Samantala, nagpunta mag-isa si GM sa parke kung saan minsang na-miss nila ang appointment. Tumayo siya sa harap ng carousel at naghintay hanggang patay na lahat ng ilaw. Nang wala ng tao sa paligid, saka siya umuwi. Sa oras na yon, si Soha ay nananatili sa pool, malalim ang iniisip. Hindi pa rin niya ma-unravel ang knot sa puso para tanggapin ang mahirap paniwalaing katotohanan tungkol kay GM. Bumalik si Soha sa villa, kinuha ang treasure box, at binuksan ito. Sa loob, may maliit na notebook na ginawa mismo ni Ju-won, na nagkwento tungkol sa isang bruha na malinaw na nakakaalala ng nakaraang buhay niya. Pagkatapos ma-reincarnate, hinanap niya ang kanyang pamilya, pero walang nakakaintindi sa kanya. Dito niya napagtanto na, kahit saan siya pumunta, hindi siya welcome. Naalala niya lahat ngunit hindi niya maibahagi sa iba. Maraming buhay ang lumipas. Maraming tadhana na nakatagpo siya ay natakot sa kanya, habang siya naman ay pagod na sa sakit. Ang kanyang puso ay parang koleksyon ng mabibigat na bato. Pagbasa nito, sa wakas naintindihan ni Soha ang mga salita ng kapatid na sinubukan iparating sa kanya sa huling hininga. Sa susunod na buhay, siguradong babalik si Ju-won para makipagkita sa kanya. Sa oras na yun, biglang naalala ni Soha ang note na ibinigay ni GM, agad niya itong binuksan at binasa na kung naniniwala siya sa nakasulat sa notebook, pumunta sa lugar na na-miss nila nung ibinigay ang treasure box. Maghihintay siya doon. Nagmadaling lumabas si Soha, tinatawag si GM habang papunta, pero hindi niya sinagot. Inimbitahan siya ni GM na pumunta at kumpirmahin mismo. Para sa kanya, ordinaryong bata lang si Soha. Ngunit kapag kasama niya ang batang ito, parang naalis ang bigat sa puso niya, na pinapayagang pansamantalang kalimutan ang nakaraang buhay at maramdaman ang saya ng isang 12 taong gulang na bata. Pwede bang ang isang tao na nakakaalala ng 18 buhay niya ay talagang ngumiti kasama ang batang ito? Sa parke, hinanap ni Soha siya sa bawat sulok at sa wakas nakita sa carousel. Ngayon lang siya naglakas loob na maniwala na ang kapatid na mahal niya ay nakatayo sa harap niya. Mahigpit silang niyakap at sinabi niya na parehong gusto ni Ju-won at GM na maging masaya si Soha. Sa oras na yun, malalim sa pag-iisip sina Mingi at Hana, nagulat sa lalim ng relasyon ni GM at Soha. Sa ganitong takbo, malamang na magkakaproblema rin si Soha. Nagpa siya ang dalawa na sabihin ang totoo bago pa maging huli ang lahat. Kinaumagahan, nagbigay si Ekyang ng regalo kay GM bilang pasasalamat sa kamiseta na ibinigay nito sa kanya noong araw bago. Justo noon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Hana. Pagkatapos, pinuntahan ni GM si Yeon-ok at umupo sa tabi nito. Inaalala kung paanong minsan ay maling inakusahan niya ito tungkol sa aksidente. Handa na sanang bigyan siya ni Yeon-ok ng baso ng tubig bilang limos at paalisin. Ngunit hindi niya binigyan ng pagkakataon si Yeon-ok. Sinabi ni GM na tila tumanda na ng husto si Yeon-ok. Ang ekspresyon ni Yeon-ok sa oras na yun ay parang nakatingin sa isang baliw. Ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si GM sa isang tonong elegante at parang isang maginoong babae. Binanggit niya na nung tinuturuan pa siya ni Yeon-ok masigla pa ito. Hindi ba? Ang nakikipaglaro sa kanyang asawa, masaya ba yun? At ang hotel na nakuha niya mula sa kanya, nasiyahan ba siya dito? Sa narinig, nawala ng composure si Miss Jang at tumingin kay GM, ngunit pinilit ni GM na makinig siya hanggang matapos. Kung nagpumilit siyang mang-agaw mula sa iba, dapat ginawa niya ito ng mahusay. Pagkatapos ay sinabi ni GM na hindi sana niya ginamit ang kanyang anak upang magmukhang isang banta. Isa rin naman siyang ina. Ipinasa ni GM ang mensahe mula kay San na para kay Yeon-ok na sa matinding galit ay pinalampas ang oras upang lisanin ang mundong ito ng mapayapa. Dapat taos-puso siyang humingi ng tawad kay Soha. Kung hindi, mananatiling nakakapit sa kanya si San na magpakailanman. Namutla si Yeon-ok at nanatiling walang kibo.
samantalang si Han na natahimik na nanonood noon, ay sumunod kay GM at nakipag-high five. Sa wakas, bahagya siyang nakaramdam ng kasiyahan. Bago umalis, nagbigay ng pagbati si Han na kay GM at umaasang malalampasan niya ang lahat sa sarili niyang paraan. Ang mga taong gaya nila, na maswerte pang magkaroon ng kasiyahan kahit pakupas na ang mga ugnayan mula sa nakaraang buhay, ay mapalad. Ngunit kapag muling isinilang sa bagong buhay, nararapat lamang na lumikha ng panibagong tadhanang ugnayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa rin nauunawaan ni GM ang maaaring idulot na panganib ng muling pagkakabit sa nakaraan. Justo noon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mingi tinatanong kung yun ba ang lawa ng paputok na nakita niya noon. Matapos maghanap sa internet, natuklasan ni GM na totoong may ganoong lugar. Samantala, bumalik si Soha sa lumang bahay at nagkataong nakilala ang kanyang tiyuhin doon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tinanong ni Soha ang matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Gaano man siya magsikap ay hindi niya kayang intindihin kung bakit sinubukan siyang patayin ng tiyuhin niya. Taos puso nitong inamin ng pagkakamali, sinabihang hindi niya kailanman sinadya na patayin si Soha. Inisip niya na ang taong nakaupo sa kotse noong araw na yun ay ang chairman. Hindi niya kayang tiisin ang panunood sa ama ni Soha na pinababayaan ang may sakit na ina at inuuna ang kumpanya sa lahat ng bagay. Hindi rin niya tiisin si Yeon-ak na laging nakadikit sa ama nito. Kaya't nagplano siya ng maliit na aksidente bilang babala, ngunit hindi niya inasahan na si Soha ang nakaupo sa kotse noon. Nabigla sa katotohanan ito, hinikayat ni Soha ang kanyang tiyuhin na sumuko bago siya kumilos. Sa huli, pinili ng tiyuhin niyang akuin ang parusa sa kanyang ginawa. Ang katotohanan tungkol sa aksidente ilang taon na ang nakalipas ay sa wakas nalantad ng iulat ng balita na sumuko sa pulis si San Hyuk, direktor ng May Group. Muling ginising ng balitang ito ang kirot ng mga naulila dahil sa aksidente. Upang aliwin si Soha at makapangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang unang buhay, iminungkahi ni GM na magtungo sila sa lawa para sa 2 araw at isang gabing paglalakbay, na may paputok na binanggit ni Minji. Dumating silang dalawa sa tulay mula sa alaala ni GM. Ikinwento niya na noon, isang lalaki ang lumapit sa kanya sa gitna ng maliwanag na pulang paputok. Sa narinig, nakaramdam si Soha ng selos sa lalaking yun. Habang lumalapit si Soha sa kanya, biglang bumalik sa isipan ni GM ang memorya ng palabas ng paputok mula 1,000 taon na ang nakalipas. Noon pala, dali-dali siyang lumapit sa kanya ngunit may hawak siyang matalim na kutsilyo at buong tapang itong itinaga pababa, puno ng galit ang kanyang mga mata. Lumabas na hindi pala ito romantikong alaala ng isang batang magkasintahan, kundi simula ng isang masakit na kwento. Sa parehong oras, nakatayo si Minji sa harap ng kanyang silid, patuloy na iwinawagayway ang mahiwagang kampanilya sa kanyang kamay. Naghahanap online si Secretary Du Yuon ng mga larawan ng lawa, habang si Chuwon ay nagulat sa isang basong paso ng bulaklak na biglang nahulog sa kanyang tabi. Tila nagiging totoo ang mga problemang binanggit ni Minji. Sa kabilang panig, ang mga alaala na muling nabubuhay ay nagdulot ng pagkailang kay GM, kaya tinakay siya ni Soha pabalik sa silid upang magpahinga. Tinanong niya kung bakit may 2 silid, saka mariing iginiit na matulog siya sa parehong silid ni Soha. Kumilos siya na parang hahalikan nito, saka damante sa kanyang tainga at sinabihang maligo muna. Wala nang nagawa si GM kundi sundin siya. Unti-unting uminit ang kanilang damdamin sa isa't isa. Samantala, unti-unti nang sumisiklab sa internet ang usapan tungkol sa aksidente ilang taon na ang nakalipas. Hindi lang basta mausisa ang mga tao, interesado rin sila sa gwapong mukha ni Soha. Napatawa si Soha, saka humingi ng paumanhin sa kanya. Hindi dahil dito, kundi dahil hindi niya magawa ng paraan ng maling paghihirap ni Juwon. Sa narinig, inaliw siya ni GM na alam niyang sinunog niya ang lahat ng ebidensya ng kanyang ama dahil natatakot siyang masaktan siya. Nagbigay iyon ng malaking ginhawa sa kanya. Nang gabing yun, muling na naginip si GM ng mga alaala mula sa nakaraang buhay, at naroon din ang isang taong nagngangalang Hanya mula sa templo. Napabangon siya nang may pagtataka kung si Hanya ba ay si Soha, dahil magkapareho sila ng mukha. Pumunta siya sa silid ni Soha, ngunit napansin siya nito. Tinanong ni Soha kung gusto ba talaga niyang matulog kasama niya, saka siya hinila pababa. At sinabihang kung gusto niyang matulog kasama siya, sige, matulog silang magkasama. Ngunit ang ideya ni Soha ng pagtulog ay ibang-iba pala. Kinaumagahan, isa lamang karaniwang araw para kay Secretary Du Yuon, bagaman hindi normal ang almusal na kanyang ginawa. Simula pa nang makausap niya si Chowon, tila lagi na siyang tulala. Samantala, nag-enjoy sina GM at Soha sa natitira nilang masayang oras bago bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit sa daan ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Mingi na nagsasabing na-hospital si Ekyong. Sa narinig, dali-daling pumunta si GM sa ospital. Hindi pa rin nagigising si Ekyong, at inamin ni Mingi na tinulungan niyang itago ang sakit nito. Napag-alitan siya ng todo ni GM. Justo noon, napansin ni Mingi na pumasok si Soha, pansamantalang komplikado ang ekspresyon nito. Samantala, sa wakas ay dumalo si Chowon sa isang reunion party kasama ang kanyang mga kaibigan matapos ang mahabang panahon. Sa sandaling makita siya, lahat ay nagsaya sa tuwa.
Siyempre, naroon din ang walang modos na si Jisok. Hindi inaasahan, naroon din si Secretary Du Yuon, at sila ni Chowon ay nagpalitan ng may pagkailang na tingin. Patuloy na nagbibitiw ng bastos na pahayag si Jisok upang ipahiya si Du Yuon, ngunit tila hindi siya apektado. Lumapit siya kay Gahon, yumuko, at ipinaliwanag kung bakit hindi makakadalo si Soha, saka tinanggap ang imbitasyon mula sa kanya. Bago umalis, bastos na inanyayahan ni Jisok na maupo at kumain si Du Yuon, at hindi pa nasiyahan ay pinagsabihan pa siya bilang batang humahabol lamang sa pera, na nakikisabit lang kay Soha at Chowon. Sinabi pa niya na sobrang inosente ni Chowon. Sa sandaling yon, hindi na napigilan ni Chowon ang sarili. Galit niyang tinawag si Jisok na isang inutil na mayamang lalaki, na nagmamayabang lamang dahil sa kanyang mayamang magulang na magnanakaw, at agad na lumabas sa kabila ng pagtatangkang pigilan siya ng lahat. Noon lamang napagtanto ni Chowon na minamaliit niya ang sitwasyon, at ang kailangang harapin ni Du Yuon. Samantala, nagtungo si Han na upang makipagkita kay Mingi ipinaliwanag na siya ay nahuli dahil kailangan niyang maghanda ng regalo. Hindi yun pinansin ni Mingi at basta lamang ipinaalam na na-hospital si Ekyang. Inasahan na niya ito, iniisip na baka mas magiging madali ang paghikayat kay Ji-am. Pinayapa ni Mingi si Han na, sinasabing kung maayos na malulutas ang lahat, ligtas din si Soha. Hinikayat niya itong huwag ng lumingon sa nakaraan dahil mula ngayon ay hindi na ito kailangang mag-alala sa nakaraang buhay, sapagkat nakita na niya ang lahat ng alaala ng kanyang unang buhay. Sa kabilang panig, pagbalik ni Soha sa bahay, napansin niya ang isang kahon ng regalo sa harap ng kanyang pintuan. Bago niya ito mabuksan, tumawag si Ji-am at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakapagpaalam kanina. Pinalubag siya ni Soha sa parehong paraan na pinalubag siya ni Juwon noong may sakit ang kanyang ina, na nagdulot ng kaunting ginhawa kay Ji-am. Kinaumagahan, dinala ni Soha ang kahon sa opisina. Inabot sa kanya ni Secretary Du Yuon ang imbitasyon na nakuha nito noong nakaraang araw. Alam ni Soha na mag-isa lamang pumunta si Du Yuon sa pagtitipon, kaya't sinabihan niya ito na huwag nang pumunta sa susunod. Ipinaliwanag ni Du Yuon na kailangan ng hotel ang korporasyon ng pamilya Gahwei at pumunta siya roon para sa trabaho. Sa narinig, sinabi ni Soha na pupuntahan niya si Yeon-ak upang ayusin ang usapin sa pagitan nito at ng hotel. Natuklasan niya ang mga pagkakaiba sa ulat pinansyal na may kinalaman kay Yeon-ak, ngunit patuloy pa rin itong iginiit na pag-aari sa kanya ang hotel. Sinamantala ni Soha ang pagkakataon at inilabas ang mga litrato na nagpapakita kung paano nito pinabayaan ang hotel, at ipinakita ang tala ni San-a bilang huling patunay upang patalsikin si Direktor Yeon-ak. Nakasaad dito na maraming beses nitong inilihis ang pondo mula sa hotel. Matagal nang alam yon ng kanyang ina at naitala na ang lahat, na ayaw nang makipagtalo pa rito. Sinabi ni Soha na hahayaan na niyang ang batas ang humawak sa kaso, saka siya lumabas at iniwan itong sumisigaw sa loob. Ipinahayag ni Secretary Du Yuon ang pag-aalala na baka subukan ni Yeon-ak na kumbinsihin ang lupo ng mga direktor sa kahit anong paraan. Biglang lumitaw ang chairman. Unang pagkakataon nito na nagngitian ang mag-ama. Si Han na nanonood sa malayo ay ngumiti rin. Agad na pumasok ang chairman sa silid at inanunsyo na nagkaisa ang lupo ng mga direktor sa pagtanggal kay Yeon-ak bilang CEO. Nasa lugar na rin ang mga pulis. Lumuhad at nagmakaawa si Yeon-ak sa chairman, ngunit hindi na mababago pa ang kanyang kapalaran. Sa lobby ng hotel, galit niyang itinapon sa sahig ang mga sanggang bulaklak na pinakamamahal ni Sang-a. Pagkatapos, pumasok si Soha sa isang tindahan at bumili ng palumpo ng bulaklak. Mabilis na naglakad sa kanyang likuran si Hana, at mula sa malayo ay bigla itong tumakbo palapit at niyakap siya mula sa likuran, saka maingat na sinabihan na mamuhay ng mabuti. Tumingin si Soha sa hindi pamilyar na babae na may pagtataka habang iniabot nito ang isang knitted na pagong at mabilis na lumayo. Naalala ni Soha ang sinabi dati ng kanyang ina, na baka sa nakaraang buhay ay isa siyang pagong. Habang sinusubukan niyang mag-react, unti-unting naglaho ang anyo nito. Marahil yun na ang huling pamamaalam ni Hana. Samantala, nasa ospital si Jiyoon at inaalagaan ang kanyang pamangkin. Dahil dito, ang kanyang restaurant ay nakasara o baka tuluyan ng magsara. Nang sabihin ni Jiyoon ito kay Mingi, tinanong lamang nito ang kalagayan ni Ekyang. Nang malaman na may tumor si Ekyang at naghahanda ng magpa-opera, tinanong ni Mingi kung magiging matagumpay ang operasyon. Kahit magpa-opera, pareho lang ang magiging resulta. Ang malamig na ugali ni Mingi ay nagdulot ng galit kay Jiyoon na napalakas ang pagbagsak ng kanyang upuan. Sa puntong ito, lantad na inamin ni Mingi na marami na siyang dinanas na kaparusahan sa muling pakikipag-ugnay sa mga ugnayang mula sa nakaraang buhay. Kung si Jiyoon ay karaniwang tao lamang, hindi sana niya hinanap si Ekyang noong bata pa ito. Iyon sana ang natural na takbo ng lahat. Kung kumilos siya ng taliwas dito, hindi siya ang direktang haharap sa kaparusahan kundi ang kabilang panig. Ang karamdamang dinanas ni Ekyang ay resulta ng paghahanap ni Jiyoon. Sa huli, may sinabi si Mingi na nagpaisip kay Jiyoon kung tunay na bago ang buhay niya ngayon o kung patuloy lamang siyang nakakapit sa mga ugnayang mula sa nakaraan na matagal nang natapos. Ang mga ugnayan mula sa nakaraang buhay na hinanap pa niya ay magwawakas din sa katulad ng nangyari kay Ekyang.
Nais tulungan ni Mingi si Ji-yoon at ang sagot ay nasa kanyang unang buhay, na kailangan niyang alalahanin ng mag-isa. Muli niyang kinuha ang mahiwagang baston at bumalik ang pinakamaagang mga alaala. May isang dalaga na tinatawag siyang Sue nang may lubos na pagmamahal. Ang dalagang yun ay si Cho-won. Sa sandaling yun, dumating din si Soha sa kanyang bahay. Pumasok siya sa silid na may hawak na palumpo ng bulaklak. Napuno ang isipan ni Ji-yoon ng mga pin-pirasong alaala, ang mga larawan ng kanilang pagtakas ni Cho-won sa isang bukirin, mga anino ng mga taong humahabol sa kanila sa gitna ng tunog ng kampanilya, mga yapak ni Soha na humahalo sa mga yapak mula sa nakaraan. Ang huling larawan ay ang pag-ikot ng espada at ang dagwang anyo ni Cho-won. Umalis si Han-ye na may hawak na espadang may dugo. Sa sandaling yon, hinila siya ni Soha palayo. Sa mga mata ni Ji-yoon, nagtagpo ang anyo nito at ni Han-ye mula sa kanyang alaala bilang iisa. Natigilan si Ji-yoon at nagsimulang umiyak ng masidhi, nakatingin ng may matinding galit. Paulit-ulit niyang binubulong na papatayin niya ito, bago tuluyang mawala ng katinoan at sinimulang sakalin si Soha. Bumalik sa isip niya ang larawan ng espada sa kanyang kamay na tumutusok sa katawan ni Han-ye. Muling lumitaw ng malinaw ang unang buhay ni Ji-yoon. Noon, isa siyang manghahabi, at ang kanyang mga tininan na tela ay napakahalaga dahil galing ang mga materyales sa isang banal na bundok. Ginagamit ang mga telang ito upang gumawa ng tali para sa mga mahiwagang kampanilya na iniaalay bilang sakripisyo sa mga Diyos. Noon si Mingi ay isang maharlika mula sa templo, habang si Cho-won ay nakatatandang kapatid ni Ji-yoon na ang pangalan ay So. Sa buhay na yun, mahina at sakitin ang katawan ni So, walang gamot na makakapagpagaling sa kanya. Sa gitna ng tila kawalan ng pag-asa, nagbigay muli ng pag-asa kay Ji-yoon ang balita mula sa isang manggagamot. Ngunit ang mahalagang halamang gamot na kailangan niya ay hindi nabibili ng pera, maaari lamang palitan sa mahiwagang kampanilya mula sa templo. Bagamat isang mabigat na kasalanan ang magnakaw mula sa templo, makikita pa rin sa mga mata ni Ji-yoon ang matinding pagnanais, kahit napakadelikado nito. Sa araw na nagpunta si Ji-yoon sa templo upang maghandog ng tininan niyang tela, tahimik niyang minarkahan sa isip ang kinalalagyan ng mahiwagang kampanilya. Noon si Soha ay si Han-ye, isang bantay sa tabi ng hari. Inutusan ni Mingi na walang sino man ang papayagang pumasok o lumabas sa panahon ng ritual ng pagtali ng kampanilya. Nagtago si Ji-yoon sa malapit hanggang umalis na ang hari, saka siya dahan-daang pumasok sa templo. Walang takot niyang ninakaw ang mahiwagang kampanilya. Kahit na maaaring magalit ang mga Diyos, tumakas siya kasama ang kanyang kapatid at nagpapatuloy sa pagtakas hanggang umaga. Ngunit kaagad silang natuklasan ni Mingi at nagpadala ito ng mga sundalo upang habulin sila. Napapaligiran na sila at wala nang matatakasan. Sa puntong ito, napagtanto ni So na nakagawa ng mabigat na kasalanan ang kanyang kapatid. Sa labis na pangangailangan, nakiusap si Ji-yoon kay Mingi na pagbigyan silang makatakas dahil kritikal na ang kalagayan ni So. Sa kabila ng kanilang mababang katayuan, inalok ni Ji-yoon na ialay ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang maglingkod sa kalangitan. Ngunit para kay Mingi napakaikli ng buhay. Ang langit at lupa ay umiikot sa loob ng daan-daang at libu-libong taon, kailan pa ba sapat upang ito ay may pambayad? Kahit taos-puso na siyang nagmamakaawa, kahit magalit ang langit at lupa ay tatanggapin niya, ngunit hindi pa rin nagbago ang isip ni Mingi. Naitanong ni So, anong uri ng Diyos ang sinasamba ni Mingi? Hindi ba nila kayang magpakumbaba sa harap ng mahihinang karaniwang mamamayan? Kailangan din ng mga Diyos ang tao upang sambahin sila. Galit na sumigaw si Ji-yoon. Sa sandaling yon, binalik siya sa realidad ng tinig ni So. Sinubukang pumikit ni Ji-yoon upang hawakan ang alaala, ngunit ang nakita lamang ay isang kumikislap na espada. Nakahiga si So sa lupa na balot ng dugo. Walang nagawa si Ji-yoon kundi yakapin siya ng puno ng galit habang pinapanood ang kaaway na umalis na may hawak pa rin ng espada. Matigas ang tinig ni Ji-yoon na humihimok sa kanya na maghiganti. Habang lumalayo mula sa mga lumang alaala at nakakaharap ang kaaway nitong mula pa sa 1,000 taon, ginamit ni Ji-yoon ang lahat ng kanyang lakas upang sakalin si Soha. Ang kanyang mga mata ay nakatingin dito na parabang ang galit na tinaglay mula pa noon ay hindi kailanman naglaho, na nagsimula sa lugar kung saan kumikislap ang pulang mga paputok. Mula sa puntong ito, nabuo ang kanilang itinadhana na galit. Mahigpit na hinawakan ni Ji-yoon ang leeg ni Soha, halos hindi makasabi ng isang salita, bawat salita ay napuputol sa paghinga. Pinipilit niyang banggitin ang kanyang pangalan, ngunit sa wakas ay nakabawi siya at pinakawalan si Soha, saka nagsimulang umiyak ng malungkot. Nakakita si Ji-yoon ng alaala mula sa kanyang unang buhay, namatay ang kapatid niya, namumula ang kanyang mga mata, at tinitingnan siya ng galit dahil pinatay niya ang kapatid nito. Napuno ng kalungkutan, sumigaw si Ji-yoon ng pabagsak, tinatanong si Soha kung ano ang dapat niyang gawin. Labis na nagdamdam si Soha at niyakap siya ng mahigpit. Nang makita ito, nagpa siya si Mingi na umalis. Nang hihinayang si Ji-yoon kay Soha na iwanin siya. Wala nang magawa si Soha kundi sundin ito at umalis. Ngunit hindi inaasahan, tinawag siya ni Mingi para magkita sa labas at mag-usap. Umalis si Soha, umaasang matutulungan niya si Ji-yoon.
Kahit hindi niya maalala ang nakaraang buhay, ramdam niya na kailangan niyang subukan ng mas mabuti. Sinabi ni Mingi na may paraan para matulungan si Ji-yoon. Habang umaalis si Soha, hiningi ni Mingi na tulungan niya si Ji-yoon na maibalik sa normal, dahil siya lamang ang makagalaw sa kanya. Samantala, hindi inaasahan, bumisita sa Chowon ang nakababatang kapatid ni Secretary Do Yoon. Napansin ang ugali ng kanyang kapatid nitong mga nakaraang araw, kaya nagpa siya siyang ibulalas ang katotohanan. Pagkatapos umalis ni Chowon noong araw na yun, umiyak siya, pinapanood ang imahe nito na naglalaho at nakatayo ng walang kilos. Noon niya naisip na tila talaga niyang gusto ang babae sa harap niya. Ngunit nang marinig ni Chowon ang mga salitang yun, wala siyang nadama na kasiyahan. Lalo siyang nalungkot nang malaman na tahimik na nagdusa si Do Yoon. Akala niya noon na siya lamang ang higit na miserable. Dahil dito, mas nahirapan siyang lumapit sa kanya. Samantala, nag-isa si Soha at pinagmamasdan ang regalo na ibinigay ni Ji-yoon sa kanya. Lumalabas na sa likod ng kanyang ngiti ay maraming paghihirap na hindi niya alam. Naalala ni Soha ang sinabi niya ngayon. Pinatay niya ang kapatid niya. Kung yun ang totoo, ano na ngayon? Kinabukasan, ang kanyang tiyuhin ay isinuko sa tanggapan ng paiskal. Tinanong ng ama ni Soha kung kontento na siya. Sapat na ang simpleng paglubog ng bagay. Bakit kailangan pang hukayin ito? Pinaniwalaan niyang patay na ang parehong ama ni Chowon at Do Yoon. Hindi ito maayos sa isang simpleng paghingi ng tawad. Lumabas na noong araw na sumuko ang kanyang tiyuhin, pumunta siya sa bahay ni Chowon at lumuhad para humingi ng tawad sa ina nito. Dahil dito, nalaman niya rin ang katotohanan. Nandoon rin ang kanyang ama at lumuhad sa ina ni Chowon. Matagal nang ibinunyag ng kanyang ama ang lihim na ito at upang protektahan si Soha, pinili ng ina ni Chowon na manahimik. Ito ay dahil siya ay anak ng isang kaibigang labis niyang pinahahalagahan. Sa katotohanan, ginawa ng kanyang ama ang lahat upang protektahan ang kanyang anak. Nang ipaalam ni Mrs. Yeon-ok ang katotohanan sa kanyang tiyuhin, ginamit niya ito para takutin siya. Dahil dito, pinagalitan ng ama ni Soha ang tiyuhin at nagpa siya na itago si Soha habang buhay. Samantala, bumisita si Mingi kay Aikyung at nakatagpo si Ji-om. Patuloy sa parehong maingat na pag-uugali, tinanong niya kung alam niya na nandoon siya sa nakaraang buhay at bakit hindi niya sinabi mula sa simula. Sumagot si Mingi na kailangan ni Ji-om na matuklasan ito para sa kanyang sarili, upang mahanap ang taong nagbabalik sa kanya sa nakaraang buhay. Napakabihira ng pagkakataon na makatagpo ng nakaraang koneksyon sa parehong anyo. Naghintay siya ng 1,000 taon para dito, at ngayon ay oras na para maibalik ang lahat sa normal. Pagkatapos, ibinalik ni Mingi ang magical bell kay Ji-om, at pinayuhan siya na hanapin lamang siya kapag lubos na niyang naalala ang nakaraang buhay. Kinabukasan, inayos ni Ji-om na magkita sila ni Chowon. Nagpunta silang dalawa sa isang exhibition. Ang pag-alala sa kanyang unang buhay ay nagbigay kay Ji-om ng pakiramdam na lumalalim ang relasyon nila. Sinabi niya kay Chowon na marahil ang malalim at matinding relasyon, mapuno man ng pag-ibig o galit, ay lahat itinakda para sa araw ng muling pagkikita. Ito ang nagpag-isip kay Chowon tungkol sa kanya at kay Do Yoon. Kung walang tadhana, kahit anong sikap, hindi ito magtatagumpay. Pinili niyang pakawalan ang pag-ibig na ito. Samantala, biglang tumanggap si Do Yoon ng tawag mula kay Ji-om, at si Soha ay nasa malapit. Sinabi lamang ni Ji-om na kung talagang pinakawalan siya ni Chowon sa huling pagkakataon, siya ang hindi makakalimot sa kanya. Sana ang mga salitang ito ay maging bato sa puso ni Secretary Do Yoon. Bago matapos ang tawag, iniutos niya rin na alagaan si Soha. Hindi siya makatawag dahil natatakot siyang damali at puntahan siya dahil sa pangungulila. Nang marinig ito ni Soha, ngumiti siya sa sarili. Matatag na pinutol ni Secretary Do Yoon ang tawag. Nang makita na hindi ipapahiram ni Do Yoon ang kanyang telepono, nagdesisyon si Soha na hanapin si Ji-om mismo. Nang makita ni Ji-om si Soha na hinahanap siya, tumakbo siya para umiwas. Mapagpasensya, tinanong ni Soha kung pwede ba siyang lumapit, at nang pumayag siya, agad siyang tumakbo at niyakap siya. Humingi siya ng tawad sa malalim na sakit na naidulot niya sa nakaraang buhay at nagtanong kung ano ang maaari niyang gawin para paginhawahin ang sakit ni Ji-om. Sa huli, wala siyang magawa kundi humingi ng tawad. Ang mga pangyayari mula 1,000 taon na ang nakalipas ay nakalimutan na niya, ngunit dahil inilagay ng aksyon niya sa panganib ang kanya, hindi siya hinarap at tumakas. Pinili ni Ji-om na bumalik sa pagiging ordinaryong tao, naniniwala na kapag itinigil niya ang pag-alala sa nakaraang buhay, magiging mas madali ang lahat. Muling kinuha ni Ji-om ang magic bell, ngunit ngayon ay kasama si Soha. Bumalik ang nawawalang bahagi ng kanyang alaala. Lumabas na ang taong balak niyang saksakin ay si Mingi pero pinutektahan siya ni Hanya at tinanggap ang tama para sa kanya. Noon, maliit ang tsansa niyang mabuhay. Pinayuhan siya na huwag gumamit ng dugo para suklian ang dugo at alagaan ang sarili sa hinaharap. Bumalik ang alaala sa araw na siya at si Soha ay naiipit. Sa gitna ng desperadong paghingi ng tulong kay Mingi may lumapit na kamay. Pinayuhan siya ni Hanya na huwag lumaban, binabalaan na kung lalaban siya, siya rin ang mamamatay.
Hindi inaasahan, sa oras na yun, walang awa na hinila ni Mingi ang kanyang blade at tinamaan si Soha sa nagulat na tingin ni Ji-om. Plano pa niyang tapusin siya gamit ang kutsilyo, pero pinigilan ni Hanya at kinuha ang espada mula sa kanyang kamay. Wala siyang magawa laban sa kanyang sakit, habang si Ji-om ay walang magawa sa kawalan ng pagpapahalaga ni Mingi sa buhay ng tao. Kaya handa siyang isugal ang lahat para patayin ang hari, ngunit sa huli ay nabaril ng mga sundalo ni Mingi sa balikat ni Hanya. Noon, tinamaan si Hanya ni Ji-om, ngunit galit na sigaw pa rin siya na huminto. Ngunit huli na, ang mga pangyayari sa Fairyworks Bridge noong taon na yun ay nagtapos sa sama ng loob ni Ji-om. Hawak niya ang magical bell, dala ang huling obsesyon ng buhay para sabihin kay Mingi na hindi niya malilimutan ang araw na yun, ang galit na ito, naaalalahanan niya habang buhay. Kahit lumipas ang 100,000 taon, aalalahanan niya pa rin ito, at kapag muling isinilang, siguradong maghihiganti siya. Sa mata ni Mingi sa wakas lumitaw ang takot. Sinikap niyang hilahin ang bell mula sa walang buhay na kamay ni Ji-om, ngunit mahigpit na hawak pa rin ito ni Ji-om. Maaari lamang niyang putulin ito gamit ang kutsilyo. Natapos ang mga alaala ng masakit na nakaraang buhay, at muling ibinalik ang lahat sa dalisay na kalagayan ng mga panaginip ni Ji-om. Sa tulay, mayroong magkasintahan, ngunit ang kanilang kapalaran ay nilamon ng malupit na puot bago pa man ito tuluyang mabuo. Marahil dahil sa pagkamatay ni Hanya, ginamit ni Ji-om ang sariling buhay upang protektahan si Soha. Sa susunod na buhay, nagising si Ji-om at nabuksan ang pagkakatali sa kanyang puso. Sa matinding lungkot at galit na kanyang dinanas, naitali niya ang sarili at nabuo ang sumpa upang maalala niya ang nakaraang buhay kasama si Mingi. Habang nakatingin kay Soha, lalo niya itong pinahalagahan, sapagkat sa parehong nakaraan at kasalukuyang buhay, pinalaki at iningatan siya nito. Samantala, nagpa siya si Chowon na bitawan ang kanyang damdamin. Matagal niyang hinabi ang isang mensahe, ngunit sa huli, hindi niya ito naipadala. Dumating si Duyuon at iniabot sa kanya ang isang payong. Biglang naalala ni Chowon ang unang pagkikita nila, nung inabutan niya ito ng palumpo ng bulaklak at sinabing yon ang huling regalo. Sa wakas, nagkaroon siya ng lakas ng loob na bitawan ang relasyong yon. Ang mga salitang sinabi noon ni Ji-om ay naging mabigat na pasanin sa puso ni Secretary Duyuon. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Chowon bago pa siya magsisi, at ipinahayag na pumunta siya roon para makita ito, na matagal na niya itong hinihintay. Sa wakas, hinarap nila ang kanilang tunay na damdamin, na nangakong kahit ano ang sabihin ng ibang tao sa hinaharap, hindi sila susuko sa isa't isa. Opisyal nilang pinagtibay ang kanilang relasyon. Samantala, pumunta si Ji-om upang makita si Mingi na tila laging naghihintay na dumating ito upang maghiganti. Pagkatapos mabuhay sa 23 buhay, iba na si Mingi. Puno siya ng pagsisisi at kalungkutan. Dahil sa kanyang kahangalan na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming tao, nakiusap si Mingi kay Ji-om na patawarin siya. Ngunit sinabi ni Ji-om na hindi kailanman mapapasa kanya ang kapatawaran. Kung si Ji-om pa noong 1,000 taon na ang nakalipas ang kaharap niya, marahil iba ang kahihinatnan, ngunit hindi na siya ang Ji-om noon. Ang kasalukuyang buhay niya ang mahalaga. Nangako si Ji-om na mamumuhay ng masaya kasama ang mga mahal niya. Inamin niya na siya mismo ang humubog sa taong naging siya ngayon at siya mismo ang magtatanggal ng pagkakatali. Bago siya bumalik sa normal na buhay, ibinunyag ni Mingi ang isang huling bagay. Kung titigil siya sa pag-alala sa mga nakaraang buhay, mawawala rin ang mga alaala ng mga ugnayang yun. Sandaling natigilan si Ji-om. Nagkataon na muling nakita niya si Hana, na naging karaniwang tao at wala nang alaala kung sino si Ji-om. Nakadama si Ji-om ng takot sa posibilidad na mawala ang mga taong ito sa kanyang mundo, na wala na siyang makakabangga o makakasama sa buhay, na hindi niya alam kung paano magiging masaya. Ngunit ito lamang ang paraan upang makabalik sa normal si Ekyong. Sandali siyang nanatili, pinagmamasdan ang masayang pag-uusap ng lahat bago umalis. Nang dalhin si Ekyong sa silid operasyon, tila naramdaman itong patuloy na kinakalaban ni Ji-om ang loob niya. Sinabihan siya ni Ekyong na piliin ang pinakamainam para sa sarili, imbes na laging unahin ang ibang tao. Pinayapa siya ni Ji-om, ngunit nang makita nitong hindi pa rin ito kampante, tumingin siya kay Soha at nakatanggap ng tango bilang paghimok. Nais malaman ni Soha kung ano ang kinatatakutan ni Ji-om, kaya tinanap niya si Mingi. Sa sandaling yun, nakayuko si Ji-om sa harapan ng pintuan ng silid operasyon, inaalala ang mga sandaling kasama niya ang mga mahal sa buhay. Hindi niya maisip kung paano siya mabubuhay sa isang mundong walang alaala kung mawawala ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Ang kailangan lamang ay isang magana puso, ang pagpapasyang kalimutan ng lahat, at 4 na payak na salita upang ibalik siya sa normal. Ngunit ngayong mas mabigat pa ang kanyang dibdib kaysa dati, ibinaba ni Ji-om ang kanyang ulo sa kawalan ng magagawa, at biglang isang kamay ang humawak dito. Hinila siya ni Soha palayo, tulad ng palagi nitong ginagawa, tuwing nararamdaman niyang nalilito o natatakot siya. Huminto ang dalawa sa isang basketball court at naglaro ng masaya. Sa huli, naupo sila at nag-usap. Ipinahayag niya na ayaw niyang hawakan ni Ji-om ang mga alaala niya at ipagpatuloy ang kanyang buhay pagkatapos niyang mawala.
Tinanong ni Soha kung kahit ano pa ang mangyari, kampante ba siya na mauulit niyang mapasinta si Ji-om. Isang araw lang daw ay sapat na. Ngumiti si Ji-om at tinanong kung sobrang kampante ba siya. Nangako rin si Soha na dadalhin niya sina Chowon at Taekyung para hanapin siya. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, hinugot niya ang isang singsing at nag-propose kay Ji-om, bilang patunay na hindi niya hahayaan itong mawala sa kanya. Sa wakas, pinakawala ni Ji-om ang mga alalahanin sa kanyang puso. Nang gabing yun, inayos ni Chowon na makipagkita sa kanyang kapatid. Inilabas niya ang isang matching na kwintas at hakao na matagal na niyang gustong ibigay kay Ji-om. Bago bumalik sa normal, tinupad ni Ji-om ang kanyang pangako na bisitahin ang kanyang ina ng isang huling beses. Masayang nagupo ang dalawang magkapatid, sabay-sabay na kumakain ng lutuin ng kanilang ina. Kahit hindi niya sinabi ng malakas, nakilala ng kanilang ina na si Ji-om ay si Ju-won, na bumalik upang bisitahin siya. Sa lumang kwarto ni Ju-won, hiningi ni Ji-om na niyakap niya ang kanyang ina. Pumikit ang emosyonal na ina, ramdam ang presensya ni Ju-won sa tabi niya. Bumalik si Ji-om sa tulay mula noon, at sa kanyang isipan, nakatagpo niya ang kanyang dating sarili mula 1,000 taon na ang nakalipas. Binanggit niya ang 4 na salita, I am happy now, at ngumiti habang dumadaloy ang mga flashback ng 19 na buhay hanggang sa unti-unting dumilim ang mundo sa isang gloomy afternoon. Bumalik siya sa pagiging automotive engineer gaya ng dati. Nagplano sina Soha at Do Yoo-won na ilipat siya sa hotel. Lubos nang nasa tamang kalagayan si Secretary Do Yoo-won sa sweet romance nila ni Chowon. Pumunta sila sa isang fashion store kung saan nagkunwaring nagkita si Chowon at Ji-om nang hindi inaasahan. Maganda ang daloy ng kanilang usapan, at ipinakilala ni Chowon ang kimchi restaurant ni Taekyung kay Ji-om. Sa isang iglap, naging malapit ang kanilang relasyon mula sa pagiging hindi kilala, at nagpalitan sila ng business cards. Paulit-ulit na sinabi ni Ji-om sa sarili na pamilyar ang pangalan na Chowon. Nagpaalam sila at nangakong magkikita muli. Sa mungkahi ni Chowon, talagang pinansin ni Ji-om ang kimchi shop ni Taekyung. Pumunta siya at natikman ng pagkain, hindi maiwasang sabihing masarap ito. Nagkataon, naroon din si Soha. Napansin niyang nauubos na ang napkins ni Ji-om, agad siyang nag-abot, marahang inayos ang buhok nito, at pinuna ang kanyang kakulangan sa kahusayan. Bago umalis, hindi nakalimutang sabihin, see you again. Namangha si Ji-om sa kakaibang kilos ng lalaki sa harap niya, ngunit sa sandaling yun, dinala na ang kimchi stew ni Taekyung. Tinikman niya ang pagkain at agad na namangha, nakakatawa, totoo nga ang biro, pero tiyak na kailangan ni Ji-om na bumalik dito ng madalas. Nagdesisyon siyang maging regular customer. Kinabukasan, dahil sa personal changes sa kumpanya, lumitaw si Ji-om sa hotel pool. Nang makita siya ni Soha, lumapit ito at ginaya ang dating sinabi ni Ji-om, anong meron dyan sa ilalim? Biglang naalala ni Ji-om na siya ang lalaki sa restaurant. Ipinakilala ni Soha ang sarili bilang CEO ng may hotel. Nang malaman niya na siya ang may kinalaman sa pagbabago, nagtaka si Ji-om kung bakit. Tapat na sinabi ni Soha na gusto lang niyang makita siya. Idinagdag niya, would this be considered an abuse of power? Bago pa man tuluyang maunawaan ni Ji-om ang sinabi ni Soha, mas lalo siyang nagulat sa kasunod na pahayag nito. Sinabi ni Soha na kung hindi sigurado si Ji-om sa trabaho, subukan muna niyang makipag-date sa kanya. Napatawa si Ji-om ng awkward, iniisip na mali ang narinig, ngunit tiniyak ni Soha na tama ang narinig niya. Sinabi niya kay Ji-om na isipin ito bilang trial product offer. Sa totoo, plano niyang dahan-dahanin ang mga bagay, ngunit matapos makilala si Ji-om, ayaw na niyang pakawalan siya. Itinuro niya ang singsing sa kamay ni Ji-om at inosenteng sinabi na ito ay couple's ring na. Tinanong ni Soha kung may boyfriend siya. Mabilis na winala ni Ji-om ang kanyang mga kamay at itinanggi. Ipinagmamalaki niyang ipinakita ang kanyang singsing, sinabing ito talaga ay couple's ring. Tinanong ni Ji-om si Soha kung may girlfriend siya. Sumagot si Soha na mukhang mayroon. Mula noon, nagdesisyon si Soha na magsimula ng fast-paced plan. Mula ngayon, 3 beses siyang magpapakonfess. Kung tatanggi si Ji-om sa 3 beses, susuko siya. Pagkatapos, tila hindi na makapaghintay, tinanong niya si Ji-om kung pwede ba siyang makipag-date. Napatawa si Ji-om at tinanong, ito na ba ang unang pagtatapat mo ng nararamdaan? Tumango si Soha at sinabi na kung dito sa kasalukuyang buhay, ito pa lang ang una kong pagtatapat. Paikat pa rin ang mundo. Ang mga itinadhana ay sa huli ay magkikita rin. Kahit mawala ang alaala ni Ji-om, pupunta pa rin siya at ibabalik siya. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.